Bakit ako nakasuot ng pangunang panahon na damit? Ito ba ay? Noong unang panahon ba ito? Hala, anong klaseng lugar ito? Hindi ba dapat ay wala na ako dahil sa sobrang pagtatrabaho? Miss, ilang oras na ang lumipas. Sa wakas ay nagising ka na rin. Para kay Xiao Ziqian na manlolokong lalaking iyon, hindi siya karapat-dapat sa paghihirap nyo. Xiao Ziqian? Bitiwan niyo ako. Pakawalan niyo ako. Bitiwan niyo ako. Tigil. Tatay, Bitiwan mo siya. kuya, bitiwan niyo ako. Xiao Ziqian, kinalimutan mo na ba ang utang na loob mo sa aking ama dahil sa pagtulong niya sa iyo noon? Paano mo nagawang parusahan ang buong pamilya ko na pamilyang Song ng ganito? Tulong? Lahat kayong mga pamilyang Song. Kayo ang dahilan kaya nagkahiwalay at nagdusa kami ni Ruwer. Ang pagpaparusa sa buong pamilya ng pamilyang Song ay pampalasa pa lang. Gusto kitang magdusa habang nabubuhay sa mundong ito. Iyan ang kabayarang gusto kong bawiin. Tayo na. Tatay, kasalanan ko pong lahat ito. Hihingi po. Nang tawad ang iyong anak. Miss? Huwag kang gagalaw. Miss? Miss? Hindi ba ito ang nabasa kong tragic romance novel? Bakit ako napunta sa mundo na ito? At bakit pa naging bida? Sa isang trahedya na kwento. Base sa kwento, itong si Xiao Ziqian ay ang bidang lalaki, ang lalaking handang itapon ang asawa para sa mahal niya, at siya ring magpapabagsak sa masamang hari upang pamunuan ang buong kaharian. Teka, ibig sabihin ba nito ay nanganganib ang buhay ko? Ngayon ang araw ng pagpasok ni Lin Ruwer sa bahay na ito. Sa pagkalkula ko, sa loob ng hindi hihigit sa 3 buwan, kasama ang lahat ng pamilyang Song, ay balak kaming tapusing lahat ni Xiao Ziqian sa isang iglap. Ayos lang iyan, ayos lang. Binigyan ka nga ng langit ng mayamang pamilya, bibigyan ka naman siguro ng isang malas na lalaki. Hindi pwede. Kailangan ko nang makipaghiwalay agad sa lalaking ito para maligtas ang buhay ko at makabalik sa palasyo ng Prime Minister. Miss, ano po ang ibinubulong nyo riyan? Ching Wu, pumunta ka at maghanda. Nakapahanda na po ang lahat, Miss. Ang mga katulong po ay may mga dalang ratan na pamalo. Ang babaeng ahas na iyon, hindi natin siya papatahimikin. Gusto mo ba talagang magkaproblema ako? Ang ibig kong sabihin, ihanda ang mga palamuting pangkasal at pulang sutla at dalhin ang lahat ng pinakamagagandang gamit sa mansyong ito. Gusto kong maging napakaingante ng kasal ng aking asawa. Sindihan niyo na ang pang-akit na insenso. Ihanda rin ang sapat na tubig. Pagkatapos ay ibigay ito sa dalagang iyon. Ihanda rin ang pulang damit panloob. Tiyak na magugustuhan iyon ng general. Kung ganoon, ang general po ay lalong mahuhulog sa manggagansong iyon? Tamang-tama iyon. Lin Ruwer. Kung mapapasuko niyo ng husto ang general at mabibigyan niya ako ng dokumento ng hiwalayan, ay nakasalalay na sa iyo. Si Miss ay masyado nang nasasaktan. Tila nawawala na siya sa sarili. Song Yaozi. Hindi ba ito ang asawa kong walang silbi? Ikaw, tapos ka na agad? Song Yaozi. Bilang anak ng punong ministro, puro kabalastugan ang lumalabas sa bibig mo. Hindi ba nasiyahan ang general? Ayos lang iyon. Sabihin mo lang kung anong gusto mo. At sa susunod, aayusin ko na ang lahat. Huwag kang magmaang-maangan sa akin. Alam mong may piging ang mahal na hari ngayong gabi. Pero sa kwarto ni Ruwer ay naglagay ka ng pang-akit na insenso sa tangkang pigilan ako dahil gusto mong magalit ang hari kay Ruwer. Grabe naman. Maling akala iyan. Maniwala ka sa akin. Tapat ako sa layunin kong maging maayos kayong dalawa. O baka gusto mo, bilang pambawi, hiwalayan mo na lang ako para ang posisyon ng legal na asawa ay mapunta na kay Lin Ruwer. Huwag mo akong paglaruan. Song Yaozi, huwag mong isiping sa pagpapanggap mong mabait ay hahanga na ako sa iyo. Kapag sinaktan mo si Ruwer kahit kaunti, hindi ko ito palalampasin at parurusahan kita. Xiao Ziqian, napakayabang mo naman. Wala akong oras sa pakikipagtalo sa iyo. Bibigyan kita ng kaunting oras, mag-ayos ka na at sumama sa akin para humarap sa hari. Qingwu,
Sabihin mo nga, bakit kahit ganito na tayo, ayaw pa rin niya akong pakawalan at hiwalayan? Miss, ang kasalang ito po ay ipinagdasal niyo ng 3 araw hanggang sa iutos ng hari. Kahit pa may 10 buhay ang general, hindi siya mangangahas na hiwalayan kayo po. Ang pag-ibig na ito ay nagdulot lang ng kamalasan. Kung gusto kong maghiwalay, hindi kaya kailangang magmakaawa ako sa malupit na haring iyon. Kung nasa gitna tayo ng digmaan, ang pag-aaksaya mong ito ng oras ay maaaring nagdulot na ng kapahamakan sa marami. Kaya nga hindi ako sumasabak sa labanan. Song Yaozi. Hinaan mo ang boses mo, matalas ang pandinig ko. Ang madam po ay nagtagal sa pag-aayos para po maging kalugod-lugod sa harap ng general. Malapit na po tayong mahuli sa pagpunta sa palasyo. General, mabuting umalis na po tayo. Si Rower talaga ang mapagmalasakit. Kahit sa kalingkingan ay hindi mo siya kapantay. Ikaw na nga itong mabagal dyan, at ako pa ang sisisihin mo? Ikaw! Gutom na ako. Kailan ba tayo kakain? Song Yaozi, kapag napahiya ka sa harap ng mahal na hari mamaya, huwag mo akong asahan na tulungan ka. Tama siya. Ang hari sa kwentong ito, bagamat napakatalino at magaling sa digmaan, ay isa pa ring malupit na pinuno. Pabago-bago ang isip niya, kaya kailangan kong mag-ingat. Pangako, hindi na ako magsasalita ng kung ano-ano. Hindi naman siya ganito kautos dati, siguro dahil mayroon na akong mga nakamit na tagumpay sa militar, natatakot na siya. Huwag mong isiping matutuwa ako sa ginagawa mo. Nakakatawa ka. Ang mahal na hari ay narito na. Zikian, tumayo na kayo. Hindi nyo na kailangan magbigay galang ng ganito sa akin. Opo, Tumayo na rin po kayo, Madam Xiaosong. Ang ganda naman ng boses niya. Kung nasa modernong panahon lang, pwede na siyang maging karakter sa laro bilang virtual boyfriend. Wow! Itong kagandahan niya. Kapag pumasok ito sa showbiz, siguradong sikat agad siya. huwag kang tumitig ng diretso sa mahal na hari. Mahal na hari, ako. Patawad po sa aking asal. Naisip ko lang po kasi na ang mahal na hari ay parang isang diyos sa templo, kaya napako ang tingin ko sa inyo. 2 taon na ang nakalipas, lalong naging kawili-wili ang anak ni Song Xiang. Zikian, dapat mo siyang pahalagahan ng husto. Opo, Ang sarap, 100 beses na mas masarap ito kaysa sa mga instant food. Babalik ulit ako dito. Song Yaozi, sa paraan ng pagkain mo, gusto mo bang pagtawanan ako ng mansyon ng general na parang hindi kita pinapakain? Hindi mo naiintindihan. Kung ganito lang lagi ang buhay ko, handa na akong mamuhay ng simple habang buhay. Iyong dibdib niya, iyon bewang, maging iyong mga binti. Karapat dapat ba akong makakita nito? Mas maganda pa ito kaysa sa mga nasa TikTok. Song Yaoji, bitiwan mo ako! Song Yaoji, bitawan mo ang prinsesa. Hala, ang prinsesa naman. Ang lakas ng loob mo! Ang manggas ko pa talaga ang nangahas kang hawakan? Wala po akong intensyong bastusin ang prinsesa. Pero dahil sa sobrang ganda ng iyong pagsasayaw, kaya ko nahawakan ang iyong manggas, humihingi po ako ng paumanhin. Talaga bang sa tingin mo ay maganda ang aking pagsasayaw? Hindi lang basta maganda, ito ay sadyang napakarikit, parang isang diyosa mula sa langit. Ang Song Yaozi na ito, kailan pa siya naging ganito ka-interesante? Mukhang may panlasa ka, sige bumalik ka na. Mahal na hari, handa na po ang lahat sa loob ng silid-aklatan. Sige po. Sa wakas nakaiwas din sa kapahamakan, mabuti pang mag-focus na lang ako sa pagkain. Song Yaoji, bakit puro pagkain lang ang inaatupag mo? Ayaw mo ba kaming alayan ng isang sayaw para kay Zikian? Ako po? Hindi po maganda ang aking pagsasayaw, kaya hindi na po ako magpapakitang gilas. Noon, ang sayaw ni Xiaosong ay sikat sa buong Kapitolyo. Punong-puno siya ng buhay at talino. Ngayon, hindi ka naman lang makapagsayaw? Zikian, kapag narinig ito ni Song Xiang, siguradong masasaktan ang kanyang loob.
Mahal na hari, simula pa noong gabi ng aking kasal ay pumunta na ako sa labanan, iniwan ko si Yao Ji na nag-iisa sa loob ng 2 taon. Tuwing naaalala ko iyon sa gabi, sobrang nasasaktan ang aking damdamin. Umaasa lang ako na hindi na ako mabibigo sa isa pang babae. Ano ang ibig mong sabihin? Sa hangganan, nailigtas ako ni Lin Ruer. Nais kong pakasalan si Miss Lin bilang aking pangalawang asawa. Sumasamo po ako sa inyong basbas, mahal na hari. Ginamit mo lang ba ako para makakuha ng karanasan? At pagkatapos ay babasbasan si Lin Ruer? Ano sa tingin mo ang tingin mo sa akin? Isang basura? Xiao Song, ano ang masasabi mo tungkol dito? Mahal na hari, sa araw ng aming kasal, nangako po ang general sa aking ama na hinding-hindi siya kukuha ng iba pang asawa. Ngunit wala pang 3 taon na kaming kasal, ay may dinadala na siyang ibang babae sa aming bahay. Hindi ko po matatanggap ang ganitong kawalang hiyaan. Pakiusap po, payagan niyo na kaming maghiwalay. Ikaw, Nagpapasalamat po ako sa inyong kabutihan, mahal na hari. mahal na hari, nag-aalala lang po ako kay Miss Lin na maagang nawalan ng mga magulang. Gusto ko lang na maging mas maayos ang kanyang buhay. Kung ganoon, bakit hindi mo na lang siya ituring na anak? Hindi ba mas maayos iyon? Walang hiya ka! Oo nga naman, bakit hindi mo na lang siya ituring na anak? Hindi lang magiging maayos ang kanyang pagkain at pananamit, maaari pa siyang ikasal sa marangal na paraan sa hinaharap. Napakaganda niyan, hindi ba? Ang totoo, gusto mo lang ang katawan niya. Napakababa ng pagkatao mo. Mahal na hari, huwag niyo na po masyadong parusahan ang sarili niyo. Ganyan talaga ang mga lalaki, normal lang yan. Kaya bakit hindi na lang natin pagbigyan ng isa't isa? Hayaang maghiwalay na kami at magtapos ng maayos ang lahat. Tama na. Madam Xiao Song, huwag mo na akong subukan sa pamamagitan ng ganyang pananalita. May utang na loob si Lady Lin kay General Xiao. Kaya ibibigay ko sa kanya ang nararapat na gantimpala. Pero, ang isang ordinaryong tao ay magiging kapantay ng anak ni Prime Minister? Minamahal kong opisyal. Nais mo ba akong hiyain? Hindi ko po hangad iyon. Kami ni Song Xiang ay naghahangad ng kapayapaan sa pamilya. Kaya huwag mo akong biguin. Opo. Tulungan mo ako, namamanhid ang mga binti ko. Di ba't ang galing-galing ng aking asawa? Kung ganoon, mag-isa kang umuwi. Ikaw, bumalik kayo rito. Hindi ko alam ang daan. Napakalaki ng palasyong ito. Ano na? Paano ako makakalabas dito? Ang ganitong ayos, ito na siguro ang sikat na royal study. Ang lasong nasa loob nyo ay tinatawag na life and death poison. Tuwing 15 ng buwan, gamit ang kaunting parusa, pakainin ang batang kulisap. Pagkatapos ng 3 buwan, sisipsipin ng batang kulisap ang lahat ng lason sa katawan ng mahal na hari. Subalit sa loob ng 3 buwan, huwag hayaang hawakan ng kahit sino ang kulisap na ito. Bakit? Diyos ko po, siya ba yun? Hindi ba ito ang guwapong hari na malupit? Kapag ang batang kulisap na ito ay kumagat, ang taong nakagat ang siyang magiging bagong tirahan nito. Mula noon, kayo ng mahal na hari ay magiging magkasama na habang buhay. Lagot na, dahil sa narinig ko, baka maparusahan ako. Ano ang narinig mo? Anong narinig mo? Mahal na hari, naglakad-lakad lang po ako sa palasyo, hindi ako makalabas, at naligaw po ako. O baka naman, baka mas mabuting umalis na lang ako. Sige. Mukha ba akong hangal? Bitawan mo ako. Song Yaozi, gusto mo na bang mawala? Tatapusin na kita. Mahal na hari, wag. Ngayon, magkadugtong na ang buhay ninyo. Kapag nawala siya, kayo rin po ay hinding-hindi niyo siya pwedeng saktan.
Talagang Jun, meron pa bang ibang paraan? Kailangan lang gamitin ang kaniyang dugo upang magpalaki ng isa pang insekto, magbibigay siya ng dugo tuwing 15 ng buwan at sa loob ng 3 buwan ay magagawa ito. Magbibigay ako, mahal na hari. Kahit gaano karaming dugo ay ibibigay ko. Mahal na hari, huwag niyo po akong tapusin. Pangako, kahit isang salita ay wala akong sasabihin sa iba. Tumayo ka, simula ngayon tuwing 15 ng buwan, magpapadala ako ng tauhan para sunduin ka. Umalis ka na. Song Yaozi, ang buhay ng buong pamilya ng punong ministro ay nakasalalay na ngayon sa iyong mga kamay. Qingwu, ano bang ingay iyan sa labas? Nagbigay po ang hari ng bahay sa malanding babaeng iyon sa isang mansyon pero ayaw niyang lumipat. Nasa labas siya ngayon. Nakikipagtalo po kay sir. Ano? Lalayas siya? Hindi po pwede iyan. Kapag umalis siya, hindi ba ay kailangan kong makasama si Xiao Ziqian habang buhay? Xiao Ziqian, paano mo nasisikmurang palayasin ang taong nagligtas sa buhay mo? Wala kang kuwenta. Ako, ikaw pa talaga ang may ganang magsalita? Kahapon sa harap ng hari, ano bang mga pinagsasabi mo? Wala akong pakialam. Kasalanan mo iyan dahil mahina ang paninindigan mo. Kung nagpumilit ka lang sana ng kaunti, siguradong ang hari ay nagpahintulot na sa kasal. Kuya Xiao Ziqian, alang-alang sa dami ng pinagdaanan natin kasama si Ruer sa loob ng maraming taon, hayaan mo na po si Ruer na manatili sa mansyon ng general. Kahit po maging isang ordinaryong katulong lang, gagawin ni Ruer ng maluwag sa loob. Pakinggan mo. Pakinggan mo? Napakamaunawain niya. Iniisip ka lang niya palagi. Paano mo siya magagawang palayasin? Sige, manatili ka na dito. Dalaga, tumayo ka na dyan. Dalaga, huwag nang umiyak. Ang luha ay mahalaga parang perlas. Hindi kailangan ng iyong pagkukunwari. Gusto mo ba akong gamitin para diktahan ng general? Hinding-hindi mangyayari iyon. Dalaga, sasabihin ko sa'yo, huwag kang masyadong magpadala sa pag-ibig. Ang mga salita ng lalaki ay puro kasinungalingan lamang. Hindi man lang siya gumawa ng paraan sa harap ng hari para bigyan ka ng maayos na katayuan. Anong napapala mo sa kanya? Sinasabi ko lang naman na Wala akong pakialam basta't mahal niya ako, sapat na iyon. Song Yaoji, darating ang araw na hindi na magpapasunod ang general sa iyo. masyadong padalos-dalos. Padalos-dalos ang mga kabataan ngayon. Lahat sila ay hindi marunong makipagtulungan. Kailan ko kaya magagawang makapagpahinga na lang sa buhay? Miss, bakit mukhang wala ka man lang kaba? Nitong mga nakaraang araw, sobra na kung magmayabang ang babaeng iyon. Hindi ba normal lang iyon? Para silang dalawang magkasintahan na sobrang sweet sa isa't isa. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nagsasama sa kwarto. Sa tingin mo ba, posibleng si Xiao Ziqian ay may problema sa aspetong iyon? Miss, bawal po nating sabihin iyan. Sige na, hindi na natin pag-uusapan. Tingnan mo ang sarili mo. Kumain ka na lang ng ubas. Ibang-iba na si Miss. Baka dahil sa sobrang sakit ng naramdaman niya noon, ay nawawala na siya sa sarili. Kailangan itong malaman ni Ginoong Punong Ministro. 15 na ng buwan, bakit wala pa ring sumusundo sa akin mula sa palasyo? Baka nakahanap na ang masamang hari ng bagong paraan, at baka tapusin na niya ang buhay ko. Buti na lang mabilis akong kumilos. Anong na naman ba itong kalokohan mo? Hindi ba sinabi mo kay Song Xiang na binabaliwala kita? Mukhang ang anak pala ng punong ministro ay sabik na sabik din pala. Ngayong gabi, pagsisilbihan kita ng maigi. Xiao Ziqian, akala mo ba isa kang boss na makapangyarihan? Ha? Umalis ka. Anong pinagsasabi mo? Song Yaoshi, sinasabi ko sa iyo, may hangganan ang pakipot na ginagawa mo. Sa ayos niyang iyan, hindi kaya binigyan siya ni Lin Ruer ng gamot na nakakapukaw ng pagnanasa? Parang may ganito ngang pangyayari sa libro. Hindi. Seryoso pre, kung marami kang nainom na gamot para diyan, may pond doon sa bakuran. Labas ka lang, lumiko sa kaliwat kanan, at pagdating mo doon, tumalon ka na lang. Ano ba talaga ang gusto mong gawin ko? Saka, balita ko kasi, masama sa katawan kapag tinitiis mo iyan. Ikaw, Nga pala, hindi pwede. Hanapin mo na lang si Lin Ruer mo. Sa totoo lang, wala talaga akong interes sa iyo. Bilisan mo na nga.
May sira ang ulo mo. Madam, sumama na po kayo sa akin. Nainip na po ang mahal na hari sa paghihintay. Pagbati po sa inyo, mahal na hari. Tumayo ka. Ibigay mo ang iyong dugo. Wow! Ang ganda ng katawan. Napakaganda talaga ng hubog ng katawan niya. Sa tingin ko, ang mga mata mong iyan ay wala namang silbi. Bakit hindi ko na kaya alisin ang mga ito? Mahal na hari, patawad po sa aking pagkakamali, hindi ko na po uulitin sa susunod. Kailangan ba talagang humantong sa ganito? Tumingin lang naman ako ng isang beses at parurusahan mo na agad ako? Mahal na hari, hindi naman siguro ganoon kabigat ang kasalanan ko. Pwede po bang bigyan niyo na lang ako ng pagkakataong makabawi? Sinabi ko nang tumayo ka. At ibigay ang iyong dugo. Mahal na hari, mayroon po ba kayong lalagyan para sa dugo? Gusto mo bang tulungan pa kita? Wag na po. Wag na. Ako na. Mahal na hari, biglang pumasok si Consorte Shu. Kami po, talagang hindi namin siya mapigilan. Si Consorte Shu, iyong mayabang, at pinakamagandang babae sa buong palasyo na si Consorte Shu. Yari na. Tapos na ako. Kapag nakita niya ako rito, siguradong papatapos niya ako. Mahal na hari. Mahal na hari. Kapag nakilala ka niya, siguradong mawawala iyang ulo mo. Mahal na hari, wag niyo po akong hahalikan, kundi lalabas na nanganalunya tayo habang may asawa. At siguradong paparusahan tayo ng malupit sa publiko. Manahimik ka. Ito? Sino na naman ang dalaga na ito? Mahal na hari. Kumuha po ba kayo ng bagong kasama dito? Kung sino man ang gusto kong paboran, kailangan ko pa ba ng pahintulot mo? Gusto mo rin ba kaming samahan, aking mahal? Wala namang problema sa akin. Pakinggan mo, gawain ba iyan ng disenteng tao? Hindi po naging maayos ang pagtatrabaho ko. Pakiusap, parusahan niyo po ako, haring mahal. Lahat ng naka-duty ngayong araw, pumunta kayo sa korte para tanggapin ang parusa. Opo, Kapag napunta sa korteng iyon, hindi ka lang mawawalan, mababaldado ka pa, totoo nga, napakadelikado talagang lumapit sa mga nasa kapangyarihan. Ang buhay ng tao ay walang halaga. Anong hinihintay mo? Tumayo ka na at gamutin mo na ako. Ayos na. Bakit bigla kang naging masunurin? Natatakot ka ba? Nang dahil sa maliit na bagay ay marami ang mapaparusahan. Bilang inyong abang lingkod, totoong natatakot ako. Iniisip mo ba na ako ay masyadong malupit? Nakaawa-awa ang mga utusan na iyon? Kung ganoon, bibigyan kita ng isang pagkakataon ngayon. Tanggalin mo lahat ng iyong suot. Bawat isang gamit na tatanggalin mo ay katumbas ng pagligtas sa isang tao. Napakalala naman ng asong emperador na ito. Hindi katakatakang napaalis siya sa pwesto. Ano? Ayaw mo ba? Pwede ko bang dagdagan ang suot kong damit? 5 lang ang suot kong damit sa katawan. Kahit hubarin ko pa ang lahat, 5 tao lang ang maililigtas ko. Kung maglalakas loob ka, talagang hubarin ang lahat. Mapapawalang bisa ang parusa sa lahat ng tao. Sige, Huwag mo nang ituloy. Ayokong tumingin sa katulad mong walang hiyang pangit. Magbihis ka na. mahal na hari, hindi ako pangit. Ako, maganda naman ang katawan ko. Song Yaozi, wala ka na bang hiya? Sa harap ko pa talaga maghuhubad ng ganyan. Bilang asawa ng isang opisyal, ikaw, hindi mo ba alam na kung nasa labas ka lang ng palasyo ay maparurusahan ka ng malupit? Mahal na hari, hindi ba't ito ang sabi nyo?
Isang damit na huhubarin, isang buhay ang maililigtas. Kilala mo ba ang mga utusan at katulong na ito? At balak mo pa silang iligtas? Ang buhay o kamatayan nila? Ano bang pakialam mo? Pinalaki akong may mabuting prinsipyo, kaya hindi ko kayang pabayaan silang mapahamak, okay? Anong walang kinalaman? Kapag nawala sila, siguradong kakalat sa labas na ang mahal na hari ay isang malupit na pinuno. Malinaw namang ang mahal na hari ay matalino at makapangyarihan, isang mahusay na pinuno. Ako ay hinding-hindi hahayaang kumalat ang ganyang mga balibalita. At saka, sa panahon natin ngayon, kung ay dapat mang parusahan ng ganyan, dapat mauna muna ang mga lalaki. Sali lang po, mahal na hari, may isa pa akong damit na hindi pa nahuhubad. Itigil ang parusa. Hindi na itutuloy ang pagpaparusa. Tutupad ako sa aking sinabi. Ikaw, isuot mo na ang mga damit mo. Sige po. Ang anak ni Song Xiang. Talagang kakaiba. Salamat po sa papuri. Mahal na hari. Fulin. Pumasok ka rito. Mahal na hari, nakahanda na po ako na parusahan ng mga nagkasalang alipin. Palayain na silang lahat. Salamat po, mahal na hari. Dahil ito sa anak ni Song Xiang, dahil may mabuti siyang kalooban. Kung magpapasalamat ka man, sa kanya ka magpasalamat. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan, Gineng. Xiao! Walang anuman. Naghubad lang naman ako ng ilang patong ng damit. Song Yaozi, tumigil ka na bago ako mawalan ng pasensya. Song Yaozi, tumigil ka na sa ginagawa mo. Paalisin ang babaeng iyan. Opo. Ainok Fu, mahal na hari, bakit po kayo uli nagagalit? May kasabihan, hindi mahuhulaan ang kalooban ng langit. Ginang Xiao. Miss Song, halina po kayo. Ang palasyo ay hindi talaga lugar para sa tao. Mas komportable pa rin sa bahay kung hindi lang ako iinisin ni Xiao Ziqian. Miss, nagpadala ng imbitasyon si Princess Changel. Iniimbitahan po kayo na uminom ng tsaa sa hardin ng palasyo. Ang mga ganitong salo-salo ay ginagamit lang para ituloy ang kwento. Siguradong may mangyayaring gulo dyan. Hindi ako pupunta. Kahit sino ayaw pumunta rito. Miss, ang prinsesa ang naghanda ng salo-salo na ito. Sino mang hindi pupunta, ay parang hindi nagbibigay galang sa hari. Maaari kayong parusahan ng kamatayan. Hindi naman mahalaga ang kaparusahan. Ang totoo ay mahilig ako sa maraming tao. Ihanda na ang karwahe. Ano bang problema ng general? Ang ganitong klase ng karwahe, dalawa lang ang mayroon sa buong bahay ng general, ngunit ang gamit niya ay ibinigay niya kay Lin Ruer. Ate, binigyan ako ng general ng parehong karwahe na gaya ng sa inyo. Hindi naman magagalit si ate, di ba? Ano naman ang dapat ikagalit yan? Dalaga. Magsipag ka pa. Kapag nakipaghiwalay na ako sa general, pag uwi ko sa bahay, reregaluhan kita ng karwaheng may 4 na kabayo. Galingan mo! Ito lang ba? Ang bahay ng general ni Pamilyang Xiao ay napakahirap talaga. Sister Yaoji, dali, pumunta ka rito sa tabi ko. Halika na. Ngayong araw, sina Prinsipe Rui at General Xiao ay nasa kabilang bahagi ng hardin ng palasyo. Para sa mga kababaihan, ako na ang mamumuno rito. Salamat sa pagdating ninyong lahat. Mananalo sa paligsahan ng tula ngayong araw, bibigyan ko ng pagkakataong tuparin ang kanyang isang kahilingan. Mahal na prinsipe, ano po ba ang dapat nating gawin? Napakaganda ng pamumukadkad ng mga chrysanthemum ngayong araw, kaya sa araw na ito, ay gagawa tayo ng tula tungkol sa chrysanthemum. Ruer, nabalitaan ko nung naglalakbay ka sa Jiangnan. Ay kilala ka na sa iyong mga tula, bakit hindi ikaw ang maunang sumubok? Baka po hindi maganda iyon. Si Ruer ay galing lang sa isang simpleng pamilya at hindi dapat magmalaki sa inyong harap. Galing ka kaya sa pamilya ng mga edukado at manunulat? Ang kapatid mo nga ay nakamit ang 2 karangalan sa pagsusulit. At ngayon, naglilingkod siya bilang heavy lang ng Akademya ng Hanlin. Nabalitaan ko pa na pinupuri niya ang galing mo sa pagtula. Hindi tulad ng ibang tao dyan, maasa lang sa kapangyarihan ng pamilya nila. Ang totoo, halos hindi man lang marunong bumasa o sumulat. Tunay palang prangka ang prinsipe. Mukhang madali siyang makasundo. Kaya lang, kung pilit niyang pinipigilan ito, lalo lang akong maiipit sa panggugulo ng mga makukulit na langaw na ito. Salamat po sa inyong papuri. Mahal na prinsipe, susubukan po ni Ruer na magbigkas. Hangin at ulan kahapon nagpabilis sa pagbukadkad ng mga talulot. Ang kulog sa kalangitan ay nagpabugso sa aking damdamin. Ngayong ang langit ay serilar, ay nakaharap ko ang mga lumang kaibigan at namumukadkad ang mga bulaklak.
sa tamang pagkakataon. Mahusay, napakahusay. Tunay ngang matalino si Rower, kaya pala gusto siya ni Zikian. Narinig ko na bago siya sumabak sa digmaan, siya rin ay nakamit ang ikatlong karangalan ng taong iyon. Ang kanyang talino ay pumapangalawa lang kay Prince Rui. Tunay silang bagay na bagay sa isa't isa. Nakakaingit talaga. Ate Yauchi, nabalitaan ni Roer na sanay ka na sa pagsulat mula pa noong bata ka at isa kang sikat na matalinong babae. At ngayong araw, na ang lahat ay nasa mood. Bakit hindi ikaw naman ang gumigkas ng isang tula? Sanay sa pagsulat. Hindi maaari, sumasakit ang tiyan ko sa tawa. Mahal na kuya, hindi ba si Song Yaozi ay laging mukhang mahina ang ulo? Saan naman galing ang balitang magaling siya sa panitikan? Malakas ang kanyang bisig. Naalala ko noong una, kasama niya kaming mga prinsipe sa pag-aaral at nang hindi sila nagkasundo ni na pang-apat na kuya at pang-limang kuya, ay kumuha siya ng batong tinta at agad silang pinagbabato. Mait ka pa noon, kaya nakaiwas ka sa panganib. Ganun pala yun. Siguradong mapapahiya siya nito. Song Yaozi, halika na rito. Lahat kami ay naghihintay na makita ka. Sister Yauzi, Roer, wala ba siyang nasabing masama? Lin Ruer, napakawala mong kwenta. Ang dami mong iniisip. Ipaglaban mo na lang ang mahal mong si Xiao Ziqian. Bakit kailangang ako ang galawin mo? Akala mo siguro ay dekorasyon lang ako rito. Princess, huwag kang mag-alala. Ang harapin sila ay parang laro lang. Anong laro? Pagpasensyahan niyo na po ang kakayahan ko. Pagdating ng taglagas ng 8 ng Setyembre, pagbukadkad ng aking bulaklak ay pagtalo sa lahat. Ang bango ay aabot hanggang Chang'an, at ang buong lungsod ay mapupuno ng gintong baluti. May nagnakaw na kaya sa tulang ito? Panginoon ko, wag mo naman akong paglaruan. Napakahusay ng linyang, ang buong lungsod ay mapupuno ng gintong baluti. Ang galing nignang, Xiao sa panitikan. Wala talagang makakatalo. Sigan. Xiao ay talagang napakahusay sumulat at wala nang mas hihigit pa sa kanya. Mahal na prinsipeng Prinsipe Rui. Inaasahan na ito sa anak ng punong ministro. Ang tula na ito ay isa talagang obra maestra. Dahil dito, ang ginawa ni Binibining Lin ay mukhang walang kwenta sa tabi nito. Mahal na kuya, anong ginagawa mo rito? At kasama mo rin pala si ika-13. Napakaboring po doon, kaya sumama na ako kay mahal na kuya na pumunta rito. Tama ka. Mas maganda nga ang mga nangyayari rito. G. Xiao, dahil sa tulang isinulat mo, hindi lang ang mga kababaihan dito, kundi pati kami ni Ziqian ay nahihiya ng gumawa pa ng tula. Masyado mo po akong pinupuri, nakakahiya naman po. Ito ang magiging tunay na nanalo sa kwento, ang taong tahimik ngunit may matinding kakayahan at may malasakit sa bayan na si Prinsipe Rui. Mula pa noong panahon ng aming ninuno, binibigyang halaga na natin ang sining ng pagsulat at ang kaharap ninyong ito, gamit ang obra maestrang ito, ay sapat na upang makilala sa mundo ng panitikan at magsimula ng sariling estilo. Kaya naman, sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na pagsalitaan siya ng hindi maganda? At sino ang nagbigay sa inyo ng karapatan na, sa handaan ng prinsesa, ay subukang sirain ang ating kultura sa pagsusulat? Bakit? Minamaliit nyo ba ang pamilya ng hari? No? Minamaliit mo ba ang pamilya ng hari? Mahal na Prinsipe Rui, mali ako. Miss Song, mali ako. Parang awan nyo na. Miss Song. Parang awan nyo na. Alam ko na ang pagkakamali ko. Patawad. Tungkol naman sa sinabi kanina, sa pamilya ni Binibining Lin, mula sila sa angkan ng mga iskolar, at ang kaniyang nakatatandang kapatid ay nagtapos na may mataas na parangal, nagtatrabaho sa akademya ng Hanlin bilang heavy lang. Nakakatawa. Maayos pa rin naman iyon. Hindi tulad ng sa aking pamilyang Song, isang pamilyang may mataas na posisyon sa loob ng 4 na henerasyon. Ang kuya ko ay nanguna rin sa pagsusulit. Personal na pinarangalan ng dating hari, nagtatrabaho sa akademya ng Hanlin bilang isang punong kalihim. Mukhang mas mataas ito kaysa sa heavy lang ng ilang antas. Pero, hindi ako ang tipo ng tao na umaasa sa yaman ng magulang. Ruru, wag mo itong masyadong isipin. Song Yaozi, tatandaan kita, pati na ang tula mong ito. Huwag naman. Ang tulang iyon ay tungkol sa pag-aaklas, pakiusap, huwag mo nang alalahanin, at kung may mag-alsaman, kasalanan ko pa, hindi ba? Maraming salamat, mahal na prinsipe. Sister Yauzi, napakahusay mo talaga. Hindi ko talaga gusto ang landi na ipinapakita ni Lin Ruer. Ngunit, totoo bang si Ziqian ay pakakasalan siya bilang asawa? Mukhang ganoon na nga, desidido na talaga siya. Sister Yaoji, napakasaklap naman ng kapalaran mo. Ano kaya kung ikaw naman ang maghanap ng ibang lalaki?
Bakit? May problema ba? Pinapayagan ng mga lalaking kumuha ng ibang babae, pero bawal sa ating mga babae na humanap ng ibang lalaki? Pinapayagan po. At siguradong payag na payag ako dyan. Hindi ko lang inakala na ang ating prinsesa, bukod sa angking ganda, ay may pag-iisip din na napakmoderno at napakahusay. Sister Yauzi, dahil sa sinabi mong iyan, magmula ngayon ay magkapatid na ang turingan natin. Sige po. Magmula ngayon tayong dalawa ay magtutulungan sa paghahanap ng mga lalaki at paghahatian natin ang pinakamagagaling. Tungkol kay Lin Ruer, wala naman sigurong mangyayaring masama sa kanya. Ang tatag ng loob niya. Pupunta muna ako doon para tignan. Sige. Lin Ruer, huwag ka sanang gumawa ng kahit anong masama. Umaasa pa naman ako sa iyo para sa hiwalayan natin. General, tulungan niyo po ako. General, ibinalibag niya ang ahas na ito sa akin. Akala ko hindi na kita makikitang muli. Song Yaozi, napakasamang babae mo. Lagot na, hindi talaga matatakasan ang takbo ng kwento. Xiao Ziqian, may problema ba ang utak mo? Kahit ang mga murang palabas ay hindi gagamit ng ganyang drama, tapos naniwala ka agad? Hindi ko alam kung paano ang isang hangal na tulad mo ay naging pinuno ng mga sundalo. Ikaw? Mahal na Prince Rui, Naglakas loob kang manakit ng anak ng Prime Minister dito sa loob ng palasyo. Nasaan ang respeto mo para sa mukha ni Song Xiang? masyado po akong nadala ng emosyon. Salamat sa paalala, mahal na prinsipe. Hindi ito pagpapaalala, pero ang iyong asawa ay may pambihirang talento sa pagsusulat na sapat upang itaguyod ang kultura ng ating kaharian. Pinapayuhan kitang tratuhin siya ng mabuti, baka masugod ang iyong mansion at mawasak ito. Maraming salamat po, mahal na prinsipe. Walang anuman. Pagbabayarin kita pag-uwi natin. Tayo na. Bakit hindi mo sinabi kay Xiao Ziqian na binuo lang ni Lin Ruer ang kwento? Nandoon ako sa simulat sa pool, pwede kitang patunayan. Wala namang dapat pang sabihin. Ang nakikita ay siyang pinapaniwalaan. Kung ang puso mo ay masama, kasamaan lang din ang makikita mo. Mahusay, ang nakikita ay siyang pinapaniwalaan. Isa ka ngang pambihirang tao. Xiao Ziqian, tila hindi siya karapat-dapat para sa iyo. Bakit hindi mo parusahan si Lin Ruer ng ilang sampal? Makatutulong din yon para mailabas mo ang galit mo. Mahal na prinsesa, kung sa isang relasyon ay kailangang makipag-agawan para sa atensyon, ibig sabihin ay ang lalaki ang may problema. Ang dapat mong isipin ay hindi kung paano mo tatapusin ang ibang babae, kundi kung paano mo tatapusin ang relasyon sa lalaking iyon. Kautusan ng Inang Reyna, pinapatawag si Madam Xiao Song upang humarap sa kaniya. Sister Yaoji, alam mong hindi ka gusto ni Ina. Sasamahan na kita. Sinabi po ng Inang Reyna na ang asawa lang po ng general ang ipinapatawag. Princess, huwag na po kayong sumunod. Maayos lang ako. Ay nuktong, tara na. Hindi maaari, mas malapit ang loob ni Ina kay Ziqian at Lin Ruer. Sa nakikita ko, ang kuya ko na lang ang tanging makapagliligtas sa kaniya. Kailangan kong puntahan ang kuya ko. Changgel? Talagang ikaw ay nawawalan na ng galang. Kuya, parang awa mo na. Tulungan mo si Sister Yaozi. Ipinatawag siya ng Inang Reyna. Tiyak napapagalitan siya doon. Ang Inang Reyna, Opo. ihanda ang karwahe patungo sa palasyo ng Inang Reyna. Maghanda para pumunta sa palasyo ng Sining. Ang reputasyon ko, kailan pa naging ganito kabisa? Gang, Xiao, kasalukuyang natutulog ang mahal na ina. Mukhang kailangan mong maghintay muna. Ganun po ba? Pwede po bang tumayo muna ako? Nang walang pahintulot mula sa mahal na ina, ang pagtayo mo ay kawalan ng respeto. Kung ganoon, bigyan niyo na lang po ako ng payong. Umuulan na. Mas mabuting maghintay ka na lang diyan. Siguradong ang masamang taong si Xiao Ziqian na iyan ang nagsumbong sa mahal na ina. Kung gusto mong pakasalan si Lin Ruer, gawin mo. Bakit kailangang pahirapan mo pa ako?
Bakit ka nakaluhod? Ipinatawag po ako ni Empress Dowager para sa ilang katanungan. Dumating naman po ako, pero kasalukuyan siyang natutulog at pinaghintay niya ako habang nakaluhod. Napakahangol. Kapag sinabi niyang lumuhod ka, luluhod ka agad? Ano pa bang magagawa ko? Siya si Empress Dowager. Kung hindi ako luluhod dito, paano kung parusahan niya ako? Pwede kang magpanggap na hinimatay. Oo nga pala. Hihiga lang ako sa sahig. At hindi naman hahayaan ni Empress Dowager na may mangyaring masama sa akin dito, di ba? Tumayo ka na. Nakaluhod ka pa rin? Ayaw mo na ba sa tuhod mo? Paggalang po sa inyo, Empress Dowager mahal na hari. Nakita niya po akong nahimatay sa labas, kaya dinala niya po ako rito sa loob. Napakasinungaling. Madam Xiaosong, akala mo ba ay bulag ako? Sinadya talaga ako ng matandang babaeng ito. Hindi lang ako sigurado kung kailan, pero malamang ay pinapanood niya ako mula sa kung saang sulok. Mahal na hari, napaka-arogante ng Madam Xiaosong na ito. Nagbibigay siya ng hinanakit kay Zikian. Binigyan ko lang siya ng kaunting parusa. Papakialaman mo rin ba pati iyon? Hinanakit? Gusto ko ring itanong sa iyo, sa panggigipit mo sa anak ng punong ministro, nang walang dahilan, hindi ka ba natatakot na baka si Song Xiang ang magkaroon ng hinanakit? Sino ba ang mas importante? Ang punong ministro o ang Xiao Zikian? Ikaw. Mas importante ba ang batas? O ang iyong pansariling gusto? Mahal na hari, ako ang Empress Dowager. Kung ganoon, sino ba ang mas makapangyarihan? Ang Empress Dowager? O ang Emperador? Sino ba talaga ang mas makapangyarihan? Ang Empress Dowager? O ang mismong Emperor? Mahal na hari, ang ibig pong sabihin ni Empress Dowager. Walang hiya ka. May karapatan ka bang magsalita rito? Tinatanong ko si Empress Dowager sino ang mas makapangyarihan, si Empress Dowager o ang Emperor? Siyempre, ang Emperor ang mas makapangyarihan. Dahil ako ang mas makapangyarihan, magiging tapat na ako sa sasabihin ko. Bawal makialam ang harem sa gobyerno. Maging si Xiao Zikian o ang punong ministro man, wala kayong karapatang mangialam sa kanila. Hindi kailanman manginggialam ang isang gaya ko. Song Yaozi, para sa ikabubuti mo rin ang ginagawa ko. 2 taon ka ng kasal kay Zikian, pero hindi ka pa rin nagkakaanak, at ang ugnayan ni Ruwer at Zikian ay napatunayan na sa gitna ng hirap at ginhawa. Balak ko na ibigay ang titulong Princess Kiru kay Ruwer para pakasalan si Zikian bilang pangalawang asawa upang maipagpatuloy ang inyong lahi. Hindi po ganoon, Empress Dowager. Nasa hangganan si Xiao Zikian sa loob ng 2 taon. Kung magkakaanak man ako ngayon, magagawa pa kaya niyang kilalanin iyon? Pagsabihan nyo na lang po ang sarili nyong anak. Anak nyo po si Prinsipe Rui. Dahil sa respeto ko sa inyo, hindi ko na pinansin nitong mga nakaraang taon ang mga sikreto niyang gawain. Pero kung hindi nyo siya kayang kontrolin, masaya akong ako na mismo ang gagawa nito. Lapastangan. Ano? Nailabas mo na ang galit mo? At gumaan na ba ang pakiramdam mo? Mahal na hari, sa pagkakataong ito ay talagang nagalit sa akin ang Reyna Ina. Paano kung sa hinaharap ay parusahan niya ako? Huwag kang mag-alala. Ang buhay mong iyan ay poprotektahan ko. Dito, ako ang pinakamakapangyarihan. Siyempre po. Hindi lang dito, sa buong mundo. Sino pa ba ang mas hihigit sa inyo, mahal na hari? Bakit parang ang garalgal pakinggan? Song Yaozi. Tingin ko ay gusto mo nang matapos ang iyong oras. Patawad po, mahal na hari. Kayo po, wag po kayong magkamali ng akala. Hindi po kayo malaki. Hindi, ang ibig kong sabihin ay napakalaki nyo. Ako. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Kung ganoon, ano ang ibig mong sabihin? Wag na po kayong lumapit, mahal na hari. Bakit? Takot ka ba? Hindi po, kundi kayo po ay talagang masyado ng malaki. Tingnan niyo po. Hindi na po magandang tingnan na dumidikit kayo ng ganyan. Balik na sa palasyo. Song Yaozi, sino ang nagsabi na isuot mo iyan? Isuot mo ng maayos ang palda mo. Masyado ka namang inosente. Mahal na hari,
Noong huling beses na pinahubad mo ako, hindi naman ganyan kalakas ang reaksyon mo. Lumabas ka? Song Yaozi, kung hindi ka marunong magsalita ng maayos, paparusahan ko ang dila mo para hindi ka na makapagsalita kailanman. Mahal na hari, ano po ito? Gamot pampalakas. Tingnan mo nang maayos ang sarili mo sa salamin. Masyadong payat ang katawan mo dahil sa gutom. Paano ko magagamit ang dugo mo? Kung nag-aalala ka, aminin mo na lang. Kunyari galit pero mabait naman talaga. Maraming salamat po, mahal na hari. Wala kang kwenta. Mahal na hari, mula sa kaibuturan ng puso ko, inis na inis ako kay Xiao Ziqian at inis na inis din siya sa akin. Bakit hindi na lang, pumayag ka na maghiwalay na kaming dalawa? Song Yaozi, 2 taon na ang nakakalipas nang pilitin mo ako para lang maikasal tayo. Ganun po talaga ang mga tao. Mahal na hari, sa rami ng mga magagandang babae sa iyong palasyo, siguradong alam mo na, hindi naman pwedeng isang tao lang ang gustuhin mo habang buhay, di ba? Song Yaozi, dapat ay pakinggan mo kung anong pinagsasabi mo. Isa kang babae, pero gusto mo ring magkaroon ng maraming lalaki? Wala naman akong balak na ganyan karami. Buti naman at alam mo ang iyong hangganan. Sapat na ang isa o dalawa, mahirap sa katawan kapag marami, at siguradong magulo ang bahay. Mahal na hari, tiyak na alam mo iyon. Wala akong alam dyan. Song Yaozi, kung hindi ka man lang marunong sumunod sa mga tungkulin ng isang asawa, dapat man lang ay alam mo kung paano maging tapat sa iisang tao, hindi ba? Pero si Xiao Ziqian naman, hindi rin naman naging tapat sa iisa. Nagawa niyang maging taksil. Bakit hindi ko rin pwedeng gawin iyon? Dapat pakinggan ng iyong ama ang mga kalokohang sinasabi mo. Sa tingin ko ay bagay talaga kayo ni Xiao Ziqian. Pareho kayong walang modo at mga manloloko. Bakit mo naman nasabing manloloko ako? Ang gusto ko lang naman ay bigyan ng tahanan ang lahat ng mga gwapo sa mundo. Tumahimik ka na! Siguradong ang mga salarin na iyon ay nandito para tapusin siya. At hanggat hindi ako gumagawa ng ingay, magiging ligtas siguro ako? Hindi ka ba marunong lumaban? Mahal na hari, ayos lang po ba kayo? Kamahalan, huli na po ang pagdating ko para iligtas kayo. Handa po akong tumanggap ng parusa. Grabe, Xiao Ziqian. Sa sitwasyon nating dalawa ngayon, parang nahuli na tayo sa aktong nagtataksil. Mga tauhan, ibalik ang mahal na reyna sa palasyo. Wag na! Sa akin siya tatabi sa pagtulog ngayong gabi. Maingat na paghatid sa inyo, kamahalan. Kamahalan, maghintay kayo. Diyos ko, kapag nakilala ako rito, ang buhay ko ay tiyak na masisira at mapapahiya na ako ng tuluyan. Nakikipagkita ng palihim sa hari para na akong si Yang Yuhuan. Siguradong mumurahin at susumpain ako ng buong mundo. Siya pa naman ang bidang lalaki. Na ay huwag siyang magpadala sa galit at baka kami ng hari ay tapusin niya na lang bigla. May parurusahan man siya, huwag po sana ako. Ministro Xiao, Ang mga kriminal sa paligid na ito ay hindi pa nalilinis ng lubos. Mas mabuti pa, ako na po ang maghatid sa inyo pabalik. wag na. Mas mabuting bilisan mo na lang ang paghahanap sa salarin. Opo. Ang mga matataas na ginang sa palasyo, parang hindi nagsusuot ng ganyang klase ng sapatos. General Xiao, mas mabuting pabilisin na natin ang pagpapalabas ng bangkay dito. Ibaba mo ako. Ibaba mo ako. Pakibilisan at ibaba mo na ako. Ibaba mo ako, ibaba mo ako. Para sa iyo. Hayaan na. Ako ang emperador. Hawakan mo ang aking jade pendant para kahit na may kaluluwang dumating sa gabi upang saktan ka, hindi sila mangangahas na lumapit sa iyo. Mahal na hari, wala talagang mga multo o Diyos sa mundo, kaya huwag na huwag po kayong maniniwala sa ganoong bagay. Marami ng emperador ang naghari at nanalig sa ganyan, ngunit sa huli, ay hindi naging maganda ang kanilang kinahantungan. Song Yaoji, tingin ko ba ay ayos ka na naman?
Kung ayaw mo, di wag. Maraming salamat po, mahal na hari. Ambisyosa. Song Yaozi, sa tingin ko ay napakatapang mo na. Hindi kaya. Takot na takot po kaya ako. Ito ba ang trono? Ito. Maaari ko bang upuan ito? Bakit? Ako ba? Mabigat ba ako? Hindi dahil mabigat ka? Kung hindi dahil may sugat ako. Mahal na hari. Mahal na hari, ipapatawag ko po si doktor ng Imperial. Huwag kang magmadali. Takot siya sa dugo, tsaka na tayo mag-usap pagkaalis niya. Ikuha mo siya ng gamot para sa sugat. Opo, gagawin ko na po ngayon. Mahal na hari. May sugat po kayo. Buti naman at hindi ka bulag. Madilim po ang daan, kaya hindi ko nakita ng maayos. Akala ko ay dugo iyon ng mga kriminal. Bumalik ka na? Baka maghinala pa si Xiao Ziqian. Kung makapagsalita ka, parang nagtataksil talaga tayo. Sige. Miss Song, kailangan mong gumaling agad. Pasusunduin kita kay Ginoong Gao. Maraming salamat po, Yunukfu. Napakabuti po ninyong tao. Pagbigay lang ng ilang gamot at pagtawag sa isang tao, mabuting tao na agad. Nakakatawa. Miss, anong nangyari sa inyo? Gusto niyo po bang pasaninhin ko kayo? Huwag na. Alayan mo na lang ako sa paglalakad. Anong nangyayari rito? Anong nangyayari dito? Anong ginagawa mo? At nagpapanggap ka pa. Hindi ba't hinanap mo si Empress Dowager para tulungan kang ilabas ang galit mo sa akin? Hindi ko alam na gagawin ni Empress Dowager ang... Alam mo ba kung gaano kalakas ang ulan kanina? Kahit ang matinding baha, hindi ganoon kalakas. Nakaluhod lang ako doon sa ilalim ng ulan. Gusto mo ba akong mawala na? Xiao Ziqian, kapag nawala ako, para maibigay mo sa iyong si Lin Ruwer ang pwesto ko, hindi ba? Ako. Song Yaozi, ang ating katawan ay galing sa ating mga magulang. Bakit mo nagawa para sa akin ang ganitong kamangmangan? Ha? Kahit pakasalan ko si Ruwer, hindi nito maaapektuhan ang katayuan mo. Bakit kailangang pahirapan ang sarili mo? Masyado kang maraming iniisip. Aalalayan ko na lang si Miss Hindi na kailangang mag-alala pa ang general. Ganyan ba dapat ang pakikipag-usap sa iyong amo? Ang mga walang modo, dapat ay agad ng ibenta at paalisin. Si Miss ang aking amo. Tanging si Miss lang ang may karapatang magpaalis sa akin. Ikaw, Xiao Ziqian, tauhan siya ni Punong Ministrong Manor. Tauhan ko siya. Kapag nagkamali kang saktan siya kahit kaunti, ay, ibabaling ko ang lahat kay Lin Ruwer. Bukan mong saktan siya kahit isang beses. Gagawin ko rin lahat iyon kay Lin Ruwer. ikaw. Chingwu, tayo na. Ma'am, ikukuha po kita ng gamot. Ang lalaki at babae ay hindi dapat magdikit. Xiao Ziqian, hindi ka ba talaga titigil? Ako ang asawa mo? Bakit hindi kita pwedeng hawakan? Isa pa, ang sugat mong yan ay dahil sa pagmamahal mo sa akin, kaya responsibilidad ko yan. Tumigil ka nga, Xiao Ziqian. Pwede ba? Humarap ka muna sa salamin? Anong ibig mong sabihin? Isa ka lang namang bagong yaman na opisyal, napakababa ng katayuan mo, at ang mukha mo masasabi nating ayos lang. Sa buong kabisera, marami kang kapareho kahit saan. Anong dahilan para isipin mo na sasaktan ko ang sarili ko para sa iyo? Ang taas naman ng tingin mo sa sarili mo. Song Yaozi, Oh, bakit? Gusto mo ba akong saktan? ikaw. Tandaan mo na anak ako ng Prime Minister. Sa isang tula ko pa lang, kilala na ako sa buong kabisera. Sa totoo lang, mas sikat pa ako kaysa sa iyo. Subukan mo akong saktan at sigurado akong tatanggalin ka sa pwesto ng mahal na hari bukas. Napakaduwag mo talaga. Bakit hindi mo pa ako parusahan? Sinasaktan ko na ang damdamin mo, pero kapag nanakit ka, hihingi ako sa iyo ng pambayad sa sugat ko
at masaya akong makikipaghiwalay sa iyo. Song Yaozi, kailangan mo ba talaga akong galitin? Alam kong kaya ka nagkakaganyan ay dahil mahalaga ako sa iyo. Sa makalawa, papasukin ko si Ruwer sa pamamahay na ito. Utos ito ng Empress Dowager. Wala akong magagawa. Pangako ko sa iyo, gagawin kong mas maayos ang pagtrato ko sa iyo. Namang tatlo ang magsasama, wala nang masihigit pa doon, di ba? Teka. Xiao Ziqian, iba ka rin talaga. Umalis ka na. Ikaw. Mukhang napaka-relax niyo yata, Ginang. Nani, narito po ba kayo para bumati? Ngayon ang araw ng kasal ni General Xiao, kaya inutusan ako ng Empress Dowager na sabihin sa inyo na kung mayroong sino man na manghamak kay Princess Kero, hinding-hindi hahayaan ng Empress Dowager na maging maayos ang buhay niya. Sige, sige. Mula ngayon, aalagaan ko si Princess Kero ng maigi, gaya ng pag-aalaga ko sa Empress Dowager. Ikaw siguro si Qingwu. Anong ginagawa niyo? Sabi ni Princess Kero, hindi nirespeto ng batang ito ang kanyang katayuan dahil mukhang hindi maturuan ng tama ng ginang ang kanyang utusan. Kung ganoon ay ako na ang gagawa nito para sa inyo. Tauhan ko siya, kaya ako na ang bahala sa kanya. Huwag na kayong mag-abala pa. Nani, kung wala na kayong kailangan, maaari na kayong umalis. Ito ay utos ng Empress Dowager. Kung babalik ako nang hindi ito nagagawa, siguradong mapaparusahan ako. Amo, Bitawan mo ako. Sabi ng bitawan mo ako. Ginang, mas mabuti pang manood na lang kayo ng maigi. Huwag niyo siyang sasaktan. Huwag niyo siyang hawakan. Qingwu. Amo, huwag po kayong mag-alala sa akin, hindi naman masakit si Qingwu. Miss, huwag mo akong alalahanin. Qingwu, hindi masakit. Hindi masakit. Hindi ito masakit. Hindi ba masakit? Bitawan niyo siya. Qingwu. Maghanap kayo ng manggagamot. Hahanapan kita agad ng manggagamot. Ngayon ang araw ng kasal ng general, kaya hindi tayo maaaring kumuha ng manggagamot, sisirain lang nito ang swerte ng okasyon. Kung swerte o hindi ang pagkuha ng manggagamot, wala akong pakialam. Pero kapag may masamang nangyari ngayon, siguradong magdadala iyan ng kamalasan. Madam, ano po ang ibig ninyong sabihin? Kapag ikaw ang nawala rito sa araw na ito, sa tingin mo ba ay swerte pa rin iyon? Ikaw! Ikaw! Anong gagawin mo? Tauhan ako ng Empress Dowager. Mangangahas ka ba na saktan ako? Sasaktan ka? Ano naman kung tapusin ko ang buhay mo? Ang ama ko ang kasalukuyang punong ministro. Sa tingin mo ba talaga makikipag-away ang Empress Dowager sa pamilya ko nang dahil lang sa isang hamak na utusan? Madam, patawad po. Maawa po kayo? Patawad po? Layas. Qingwu. Miss! Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong mabibigyan ka ng katarungan. Yumuko ng mag-asawa sa isa't isa. Sandali lang. Sandali. Anong ginagawa mo rito? Kalokohan. Mga tao, ihatid niyo ang misis ko para makapagpahinga siya. Subukan lang ninyo. General, ngayong nagpakasal ka na sa isa pa, parang wala na ba sa'yo itong tunay mong asawa, hindi ba? Ayokong makipag-away sa iyo ngayon. Ate, kung may galit ka man, sa akin mo na lang ibaling. Sa ginagawa mong iyan, ang dignidad ng ating general, ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Lin Ruwer, akala mo ba ay ikaw lang ang may kayang gumawa niyan? Nakikiusap ako kay Princess Kero na maawa naman po kayo. Hayaan mo kaming dalawa ng katulong ko na mabuhay ng payapa. General Xiao, Anong ibig sabihin nito? Bakit ka biglang lumuhod? hahayaan na sana namin na magpakasal ka sa iba. Pero ano ang nangyayaring ito? Bakit kailangan sa iyong tunay na asawa ay maging malupit ka ng ganito? Xiao, Napakalupit naman. sabihin mo kung ano nangyari dito. Huwag kang matakot magsalita. Ako at ang lahat ng naririto ay tutulong para may pagtanggol ka. Song Yaozi, anong klaseng panggugulo na naman ang ginagawa mo? Kani-kanina lang, pumasok si Nani Yang kasama ang kanyang mga tauhan at bigla nila akong sinaktan. Sinasabi nila,
Gagawin nila iyon para turuan ako ng leksyon para kay County Princess. Sinabi rin nila na isa lamang akong anak ng opisyal at hinding-hindi ako mapapantay sa pagiging marangal ni County Princess. Pinipilit nila ako paglingkuran siya mula ngayon. Ang katulong ko, dahil pinrotektahan niya ako, ay bugbog na bugbog at ngayon ay wala na siyang malay. Wala akong nagawang anumang pagkakamali laban kay County Princess, kaya bakit niya kailangan gawin sa akin ito? Hindi ako pumunta dito. Patawad sa nangyari kay County Princess. Bakit ganito ang trato ni County Princess sa akin? Ikaw, huwag kang magsinungaling. Ako, wala akong ginawang ganyan. Sabi ni County Princess ay wala. Eh di wala na lang. Pero nakikiusap ako kay County Princess na maawa ka. Tulungan mong ipatawag ng doktor ang alalay ko. Turingan na namin ay parang magkapatid. Kung may mangyaring masama sa kanya, mawawalan na rin ako ng buhay. Ang mga kilos ni County Princess ay talagang malupit. Hindi pa man nakakasal. Ganito mo na hamakin si Gining. Xiao, sa susunod. Baka itong si Jing. Xiao ay mawala na ng tuluyan? General, wala talaga akong ginawang masama. Baka may pagkakamali lang sa usapang ito. Tumayo ka muna. Magpapatawag ako ng doktor. Talaga bang pwedeng tumawag ng doktor? Sabi kasi ni Nani Yang na ngayong araw ay ang inyong araw ng kasal at kahit parusahan pa ako ay bawal magpatawag ng doktor dahil hindi raw ito maganda. Ibig sabihin, hindi naman pala bawal iyon. Song Yaoji, pinagbuhatan lang naman ng kamay ang isang alalay. Kailan pa naging parusa sa iyo iyon? Inamin mo na rin. Xiao Ziqian, ganitong klaseng babae ba talaga ang pakakasalan mo? Ate, hindi sinasadya ni Dalaga. Noong nakaraang araw, nagtanong ang Empress Dowager at alam na niya ang lahat. Hindi ito maitatago ni Dalaga, kaya naman pinalitan ka na lang ni Qingwu. Ako po, humihingi na po ako ng paumanhin. Isang pagkakamali lang ito. Pinarusahan lang naman ng isang alalay. Walang malaking problema doon. Yaoji, patawarin mo na si Rower. General, Nagawa mo akong saktan? Anong kapatawaran ang sinasabi mo? Tauhan ko si Qingwu. Ano ang karapatan ninyong saktan siya? Ngayon namang nasaktan kita. Mapapatawad mo ba ako? Ikaw? Hayaan mo na yun. Huwag kang matakot, Gigi. Ngayon, ako si Uncle ang susuporta sa iyo. Xiao Ziqian, hindi mo man lang mapigilan ang mga kasama mo sa bahay. Ang reputasyon nating mga mandirigma ay talagang kinalimutan mo na. ate, asawa mo siya, bakit mo siya nagawang saktan? Asawa mo siya, at hindi sa akin. Tsaka isa pa, huwag mo na akong tatawaging ate. Dahil ako si Dalaga mula sa punong ministrong Manor. At ikaw, wala kang kwenta. Handaan ito para sa kasal ng general. Kung hindi ka hihingi ng tawad sa kanya, huwag kang mag-isip na makaalis dito. Ano, sinampal ko siya tapos nakalimutan kitang sampalin? Ako si County Princess. Naglakas loob ka talagang saktan ako. Nasaktan na kita. Kailangan pa ba nating pumili ng swerteng araw para doon? Song Yaoji, kapag hindi ka humingi ng paumanhin, huwag mong asahang kakausapin pa kita kailanman. Dage, itigil mo na iyan at matulog ka na lang. Kahit sulyapan ka man lang, talo na ako. Ikaw, Dahil sa iyo, nakatanggap si Qingwu ng 20 sampal ngayon. Balang araw, gaganti rin ako. Bagay na bagay kayong dalawa, napakasama ninyo. General, ate, ayaw niya ba talaga sa akin? huwag ka nang mag-isip ng ganyan. Ginagawa niya ang lahat ng ito para lang makuha ang aking atensyon. Song Yaoji, ginulo mo ang resepsyon ng kasal. Ano naman kung maraming tao ang kumakampi sa iyo? Hanggat nasa akin ang puso ng general, mananatili kang talunan. Zizi, ngayon din, isama mo ang iyong katulong. At sumama ka sa akin. Ihahatid kita pabalik sa mansyon ng Prime Minister. Ang maduming lugar na ito. Hindi ko na kayang manatili rito kahit isang segundo. Maraming salamat po, Uncle. Sandali lang, Ginoong Joe. Asawa ko si Yaozi. Ang ilayo siya ng ganito, sa tingin ko ay hindi tama, di ba? Anong hindi tama? Paghahabilin mo kay Gigi na mag-isa at iniwan mo siya sa kabisera sa loob ng 2 taon. Naisip mo ba kung tama yon? Pagkabalik mo pa lang, pinakasalan mo agad ang masamang babaeng ito bilang pangalawang asawa. Naisip mo ba kung tama yon? Sa mismong araw ng kasal, hayaan mong masaktan ang tunay mong asawa at ang kanyang katulong. Maba ang lahat ng ito. Gusto ko sanang itanong, nasaan ang konsensya mo ng mga panahong iyon? Kahit na gusto pang umuwi ni Yaoji sa kanila, wala naman kayong ugnayan sa isa't isa, kaya hindi nyo na dapat pakialaman ito, hindi ba? Walang ugnayan? Sina Zhou at Song Xiang ay magkaibigang parang magkapatid. At ako ang nagpalaki kay Gigi. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Iniisip lang ni Ziqian ang kapakanan ni Pamilyang Song. Kung malalaman ito ng ibang tao, baka isipin nilang wala ng pamilyang magtatanggol kay Pamilyang Song. Sinong nagsabing walang pamilya si Pamilyang Song? Sinong nagsabing walang pamilya ang Pamilyang Song? Ama, kuya, sa dating buhay ko ay ulila ako. Hindi ko akalain na dito
ay magkakaroon ako ng ganito kabuting pamilya. Nakakaawang bata. Noon ay hindi ka nakikinig, ngayon ay nagdurusa ka, di ba? Si Gigi ay nagbibigay galang sa iyo, ama. Zizi, tumayo ka na agad. Huwag kang matakot, kahit gumuho pa ang mundo. Ako ang magtatanggol sa iyo. Halika na, uuwi na tayo. Zizi, huwag kang mag-alala. Maya-maya ay hihingi ako ng pahintulot sa hari upang magkahiwalay na kayo. Kung ayaw mo nang mag-asawang muli, manatili ka na lang sa pamilyang Song. Ako ay mag-aalaga sa iyo habang buhay. Nagkasala po si Zizi. Ang pagluhod na ito ay para humingi ng tawad sa iyo, ama. Hindi dapat naging matigas ang ulo ni Zizi sa kasal para hindi ka na nag-alala para sa akin. Kasalanan ko dahil naging bulag ako, kaya nauwi sa ganito ang lahat. Nagsisisi na si Zizi, kaya pakiusap, ama. Iuwi mo na po ako. Hindi kailanman inisip ni Papa na kasalanan mo ito. Kasalanan ko ito? Dahil hindi ako naging maingat sa pagkilala ng tao, kaya 2 taon kang nagdusa. Mabait kong anak, Tara, uuwi na tayo. Nakasundo na si Chingwu sa mansyon at kasalukuyan na siyang ginagamot. Hindi mo na rin kailangang mag-alala kay Dalaga, kaya tara na. Umuwi na tayo. Yaoshi, kapag bumalik ka sa pamilya mo, hinding-hindi na kita susunduin at hindi rin kita basta-basta mapapatawad. Ayos ka lang ba? Song Yaoji, isipin mong mabuti. Sa loob ng 1 buwan, hindi kita kakausapin. Xiao Ziqian, bawasan mo naman yung pagiging mayabang mo. Saan mo naman nakukuha ang kapal ng mukha mo? Ikaw, General Xiao. Ama, Wala ba akong posisyon sa gobyerno? Song Xiang, Huwag mong kalilimutan. Hindi kaya masyado akong naging mabait sa iyo noong nakaraan? Para makabalik ka ng maaga mula sa kampanya, sino ba ang nagplano niyan para sa iyo? At ngayong nakasuot ka ng pang-4 na antas na pulang uniforme, sino naman ang nagbigay sa iyo ng ideya? Xiao Ziqian, kung wala akong anak na babae, mapapasayo ba ang lahat ng mayroon ka ngayon? Pinapayuhan kita, huwag mo kaming sagarin. Umuwi na tayo. Song Xiang, General, Yaoji, talaga bang lalayuan mo na ako? General. Si Song Yaoji, umalis nang hindi man lang lumingon. Bakit mo pa siya pinagtitiisan ng ganyan? Yaoji, ganito mo ba talaga gustong umalis? Gigi, andito na tayo sa bahay. Ito ba si Lin Wanyi? Sa pagkakaalam ko, matalik siyang kaibigan ng tunay na ina ng katawang ito at itinuring niya si Song Yaozi na mas mahalaga pa kaysa sa sarili niyang anak. Hindi nakatakatakang labis siyang nalungkot nang makita niya akong nagdurusa. Gigi, ang iyong silid ay naipalinis ko na sa mga katulong. Kung may kailangan ka pa, sabihin mo lang sa iyong tiya. Ang may-ari ng katawang ito ay kilala sa pagiging matapang lang sa sariling pamilya. Pero duwag naman kapag kaharap ang ibang tao at lagi pang pinag-iinitan ng mga mahal sa buhay. Zizi, may hindi ka ba nagustuhan? Wala po. Maayos po ang lahat ng inihanda ninyo, ina. Zizi, ikaw? Ano ang itinawag mo sa akin? Ina. Mahal ko. Narinig mo ba kung ano ang itinawag niya sa akin? Oo, narinig ko. Tinawag ang ina ni Gigi. O sige na, hindi ba't nagluto ka ng paborito ni Gigi na nilagang buto-buto at lotus root? Sige na, puntahan mo na. Songlu, dali, ihatid mo si Eldest Miss sa kanyang silid para makapahinga. Anumang kailanganin ni Eldest Miss, kumuha lang kayo sa imbakan. Kailangan ko nang magmadali sa kusina. Ang sarap pala dito. Bakit pa ako magpapakamartir sa pag-ibig? Dapat noon pa ako umuwi. Parang paraiso pala sa loob ng bahay. Ito, Zizi, tikman mo na itong sugar and vinegar fish. Noon, ito talaga ang paborito mong kainin. Napakasarap po. Kung gusto mo ay kumain ka pa ng marami, ipinagluto talaga kita nito. Sige po. Ginang, kung dahil lang kay Gigi ay magkakaroon ng pamilyang Gia ng masamang tingin kay Kiao Kiao, ay mabuti pang itigil na ang kasal na ito. Pero bagay naman ang katayuan ng dalawa nating pamilya. Tama na, kung ang pamilyang Gia ay gusto ring itigil ang kasalan dahil dito, ibig sabihin lang nito ay ang anak ng pamilyang Gia ay isang taong mahina at walang silbi.
Ang kasal na ito ay mabuting hindi na matuloy. Nakita mo na? Ako ay ang halimbawa ng taong naging sunod-sunuran noon. Sa tingin mo ba ay hindi sapat ang dinanas ko? Gusto mo ba talaga na magpakasal sa isang Xiao Ziqian version 2.0? Nakatatandang kapatid, anong ibig sabihin ng 2.0? Ito ay isa pang walang utang na loob at duwag na bersyon ni Xiao Ziqian. Ayaw ko nang magpakasal. Ang katulad ni Xiao Ziqian ay walang halaga. Tama iyan. Tingnan mo ang sarili mo. Sa ganda mong iyan, dapat kontrolin mo ang mga lalaki. Maraming lalaki sa mundo. Kung ang isang ito ay hindi matino, ay magpalit na lang tayo ng iba. Hindi bobo si Mansyon ng General? Kaya rito ka na, muling tumira. Hala! Huwag mong sabihin talagang may namamagitan na sa inyo ng kuya ko. Nakakagulat ka naman. Hindi totoo yan. Wala kaming anumang relasyon ng iyong kuya. Huwag ka nang magmaang-maangan. Noong gabing naulanan ka, para sa iyo, ang kuya ko ay nakipag-away ng malubhas sa kaniyang ina. Sobra itong nagalit kaya isang buwan itong hindi lumabas ng palasyo. Paano mo nalaman ang bagay na iyan? Pagdating sa chismis, posible bang hindi ko malaman yan? Magsabi ka na ng totoo. Ikaw ba? Kayo ba ng kuya ko? Ay may lihim na relasyon na? Huwag kang gumagawa ng kwento. Mapapahamak ako kapag narinig pa yan ng iba. Sige na. Kung sabi mong wala, edi wala. Nga pala, itong darating na pangangaso sa Taglagas, sasama ka ba? Sa totoo lang, ayaw ko talagang sumama. Pero nabalitaan ko na lahat ng pamilya ng mga opisyal ay kailangang dumalo. Dapat kang sumama? Balita ko ay, maraming may alagang lalaki doon at naghihintay lang sila ng oras ng pangangaso para sa kanilang sikretong pagkikita. Talaga? Nakakaintriga naman yan. Dapat ngang makita ko yan. Sister Yaoji, laro tayo. Prinsesa, tamad po ako at mahina ang ulo. Hindi po ako marunong yan. Napakadali lang yan, hindi ka naman mahina ang ulo, tuturuan kita. Nandito na ang kamahalan na si Shufei. Pagpupugay po sa inyo, Lady Shufei. Maaari na kayong tumayo. Noong nakaraan sa Zichen Palace, ang taong isinama ng mahal na hari ay ikaw, hindi ba? Noong nakaraan sa Zichen Palace, ang taong isinama ng mahal na hari, ikaw yon, di ba? Paano niya nalaman ang tungkol sa nangyari sa Zichen Palace? Akala ko pa naman ay isang napakagandang babae ang makikita ko, ngayong nakita, karaniwan ka lang naman pala. Bakit? Gusto ba ni Kuya si Ate Yaozi? Nagselos ka ba? Nagbibiro po kayo, Princess? Konsorte Shu, bakit parang namumutla ang iyong mukha? Ibig bang sabihin ay gusto nga ni Kuya si Ate Yaoji? Ikaw. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Nandito na po ang Prinsipe Rui. Ituring mo akong kaibigan, Miss Song, hindi mo na kailangang lumuhod. Salamat po, mahal na prinsipe. Nabalitaan ko na, ang mahal na hari ay nakahuli ng isang maliit na soro. Pumunta ka na doon at tignan mo. Salamat sa impormasyon, mahal na prinsipe. Pupunta na po ako kaagad. Marami rin kaming nahuli kanina at may nakahanda ring litson na tupa para sa pananghalian. Ano kaya kung sumama ka sa akin, Miss Song? Bakit parang nandito ako sa sitwasyong namimangka sa 3 ilog? Gito ba talaga ang mga taga-palasyo? Gusto ba nila ang ganitong klaseng gulo? Ano ang sinabi mo, Miss Song? Ang sabi ko po, paborito ko po ang kumain ng litsong tupa. Gusto lang talagang magmayabang ni Zhao Shuiying, pero anak lang siya ng negosyante. Hindi siya nababagay dito. Suro lang naman yon, hindi ba? Tama ka, hindi naman nakakain yon. Paano? Kung mamayang hapon, manghuhuli ako ng kuneho para sa iyo? Sige! Kung ganoon, mamayang gabi ay kakain tayo ng maanghang na kuneho. Sinasabi ko sa'yo, ang kunehong ito ay mas masarap kapag sariwa ang mga sili. Song Yaozi, ganyan ka ba talaga kadaling lapitan ng mga lalaki? Ako ay nagpupugay po sa inyo, mahal na hari. Halika rito. Fulin, paghandaan ng upuan si Konsorte Shu. Opo. Parang ramdam ko na ang aking kapatid ay sadyang iniiwasan si Zhao Shui. Bakit ba siya tingin ng tingin sa akin? Ang kulungan na ito ay buksan nyo para sa akin. Mahal na Reyna, likas na mailap, at mabangis ang hayop na ito, nag-aalala po ako na baka saktan kayo nito. Ito ang pulang lobo na regalo ng mahal na hari. At dahil sumisimbolo ito sa pagmamahal ng mahal na hari, paano ako nito magagawang saktan? Bilisan mo at buksan na yan. Opo. Halika rito, gagamutin ko ang sugat mo.
Lapastangan, nagawa mo akong kagatin. Tulong, bilisan nyo. Parurusahan ko ang hayop na ito. At gagawin ko itong damit. Mahal na Reyna, ang maliit na sorang ito ay ibibigay natin kay Yaozi. Hindi pwede. Akin ang bagay na iyan. Sandali. Ang sorang ito ay ibibigay kay Madam Xiaosong. Sister Yaozi, napakabuti talaga ni mahal na kuya sa iyo. Kung pumasok ka lang sa palasyo ng mas maaga, siguradong wala sanang nagawang kahit ano si Consorte Shu. Patawarin mo na ako. Gusto ko pang mabuhay ng mas matagal. Ibabalik ko lang ang sorang ito. Balita ko, dahil lang sa isang sora ay nakipagtalo ka kay Consorte Shu, Song Yaoji, ang lahat ng ginagawa mo, bakit hindi mo muna ginagamitan ng utak? Ano man ang gawin ko? Ano bang pakialam mo? Nga pala, tungkol sa napagkasunduan nating paghihiwalay, bilisan mo naman ang proseso at kumilos ka na parang tunay na lalaki, pwede ba? Pagkatapos ng pangangaso sa Taglagas, hihingi ako ng pahintulot sa mahal na hari para sa paghihiwalay. Song Yaozi, masyadong sobra na ang ginawa mo ngayon. Hindi kita kailanman mapapatawad. Ay, sobrang lungkot ko naman, hihintayin ko ang magandang balita mo. Song Yaozi, nakuha mo pang hamakin ang pagkatao ko at insultuhin ako. Asawa ko, wag mo na pong hayaang si Ruer ang maging dahilan para magalit ka kay ate. Si ate ay... Manahimik ka. Ruer, hindi ako galit sa iyo. Hindi ko lang talaga gusto na pinagtatanggol mo pa siya. Nag-aalala lang naman po si Ruer na baka makaapekto ang galit sa inyong kalusugan. Saka, pakiramdam ko ay mas nagiging mahalaga na sa inyo si Song Yaozi. At ano pa? Ano bang ginagawa natin dito? Nananatili lang tayo sa tabi para maghintay. Sandali na lang, pag nahulog ang kuneho sa ating bitag, ay tsaka natin ito huhulihin. Mahal na kuya, Pagbati po sa inyo, mahal na hari. Song Yaozi, anong ginagawa mo rito? O baka naman wala na? Yung sorong ibinigay ko sa iyo at naghahanda ka ng ilibing ito? Hindi po. Ang inyong lingkod ay naggagawa lang para kay princess ng bitag para sa kuneho. tama po. Song Yaozi, talagang napakahusay mo. Song Yaozi, talagang napakahusay mo. Salamat po sa papuri, mahal na hari. Sa tingin mo ba ay pinupuri kita? Kung gayon, ano po pala iyon? Bakit ka tumatawa? Sa tingin ko kayong dalawa ay para sa mag-asawang nag-away, nakakaaliw kayong tignan. Gusto mo na yata mawalan ng dila, hindi ba? Sakay na, sasama ka sa akin manghuli ng kuneho. Mahal na hari, hindi ko po alam kung paano mga bayo. Paano po kaya kung huliin nyo na lang po ang kuneho at maghihintay na lang ako rito? Song Yaozi, ano ang tingin mo sa akin? Ang iyong tagabantay? Hindi po. Kasi pwede po ba na tumawag na lang ng kawal para gabayan ang kabayo ko? Wag na, sasama ako sa'yo. Sasakay tayo sa iisang kabayo. Ako na. Ano po ang sabi nyo, mahal na hari? Hindi ba't kailangan mo ng tagagabay ng kabayo? Ako mismo ang gagabay sa iyo. Diyos ko, hindi kaya totoo ngang may gusto siya sa akin? Song Yaozi. Song Yaozi. Wala na siya? Malapit na. Baba. Aray. Anong ginagawa mo? Ayaw ko lang na may makakita sa atin para hindi masira ang dangal ng mahal na hari. Pero ang totoo, ayaw kong masira ang sarili kong reputasyon. Kapag naghiwalay na tayo, tiyak na maraming gwapong lalaki ang naghihintay sa akin. Tara na. Walang tao rito.
Mangangaso tayo ng kuneho. Ipakita mo sa akin kung paano ka gumamit ng pana. Mahal na hari, hindi po ako marunong gumamit ng pana. Tuturuan kita. Mag-focus ka. Bakit tulala ka dyan? Hawakan mo ito. Napakagaling niyo pong gumamit ng pana, mahal na hari. Kung ikukumpara kay Xiao Ziqian, Hindi ko pa po siyang nakikitang manggaso, pero siguradong wala siyang panama sa galing niyo. Tara na po, mahal na hari, manghuli pa tayo ng maraming kuneho. Napakarami nating nakuha. Napakakilos magnanakaw niya. Hindi ba kampo iyon ng mahal na reyna? Ang katulong na iyon, bakit mukha siyang lalaki? Balita ko po, marami sa kanila ang nag-aalaga ng mga lalaking kasama at naghihintay lang sa panahon ng pangangaso sa taglagas para makipagkita ng palihim. Mukhang kawili-wili ito. Hindi ko akalaing makakapaghiganti ako ng ganito kabilis. Mahal na prinsesa. Wow, lahat ba ito ay huli ni Kuya para sa iyo? Ngayon, sa iyo na ang lahat ng ito. Ate, Hindi mo dapat ako tawagin ng ganyan. mangyayari din naman iyan sa hinaharap. Ano kaya kung mamayang gabi ay magdaos tayo ng isang bonfire? Maghanda tayo ng 2 bonfire, kung saan ang lahat ay masayang magiinuman, maaari pa tayong kumanta at sumayaw. Pagdating ng oras na iyon, gagawin ko naman itong mga sitsirya at pagkain, hindi ba napakaganda niyon? Kapag oras na, paglapitin natin ang 2 bonfire, sa galing ko sumayaw, tiyak na mabibighani ang lahat ng mga lalaking iyon. Sabihan mo ang lahat na ngayong gabi ay kailangang dumalo silang lahat. Titingnan ko kung anong damit ang magandang isuot. Ate, tulungan mo akong pumili mamaya? Sister Yaozi, mamaya ay maaari na nating kainin ang masasarap na pagkain. Mag-ingat po kayo. Anong nangyari? Kumapit ka sa akin. Sister Yaoji, Halika na, napakasarap at naman sumayaw. ang hita ng kunehong ito. Naku, sinasabi ko sa'yo, itong hita ng kuneho, kung sasamahan ng alak, ay mas magiging masarap. Kukuha Bilisan mo kita at ng halika alak. rito. Isa akong taong marunong gumanti, hindi pa huli para malaman mo iyon ngayon. Empress Dowager. Ipinaghiganti ka na ni Binibining Qingwu. Napakasaya nito. Sister Yaozi, nandito ka na pala. Halika rito. Prinsesa, hindi ka pa sumasayaw, di ba? Ano ba iyon? Pupunta na Napakasarap talaga pagkatapos nito. kumain. Narito na ang alak. Napakasarap talaga. Napakasandaling panahon ng itinimtong alak nito. May sunog. May sunog doon. Takbo na kayo. Sunog. Bakit biglang nagkasunog? Nandoon si Empress Dowager. Bilis! Tumawag kayo ng tutulong. Pakiusap. Ilabas si Empress Dowager para makaligtas. Naku, lagot na. May malaking problema. Hindi ito maaari. Napakalaking sakuna. Hindi ito maaari. May malaking problema. Wala kang silbi. May nangyari ba kay Empress Dowager? Kapag hindi ka pa nagsalita, Paparusahan paparusahan kita ng matindi. Tungkol kay Empress Tungkol kay Dowager. si Empress Dowager. Siya po. Hindi man lang makapagsalita ng maayos ang kawal na ito. Tayo na lang ang tumingin. Sige. Sandali lang. Pumunta ka doon at ipaalam sa lahat. Kaninong sapatos ito? Bakit hawak pa rin ito ng walang hiyang iyan? Song Yaozi, tumahimik ka. dapat mong ipaliwanag ng maayos ang lahat. Bakit ang taong ito ay nasa loob ng tolda mo? Bakit may ganito kahiyahiyang at malaswang gawain dito? Hindi ba? Nagpanggap na babae para lang makipagtagpo ng palihim. Ang tindi rin ang naisip nyo. Siya iyon. May relasyon siya sa kawal na ito. At dito pa sa loob ng aking tolda, gumagawa ng hindi magandang bagay. Hayaan nyo na lang ang Emperor ang humawak ito ng patas. Empress Dowager, naging tapat po ako sa inyo. Empress Dowager.
Sa loob ng kwartong ito, kayong tatlo lang ang nandito. Kung hindi ikaw, posible kayang si Empress Dowager? Walang hiya ka. Nagagawa mo pang pagbintangan ang iyong amo. Dahil mukhang hindi kayang disiplinahin ni Empress Dowager ang mga tao niya. Kung gayon, ako na mismo ang gagawa niyan para sa iyo. Dahil ang mahal na Reyna Madre ay hindi kayang disiplinahin ang kanyang mga tauhan, mas mabuti pang hayaan na lamang na ako na ang gumawa nito. Pinapayagan kita. Ikaw na matandang walang hiya. Kung magnanakaw ka na rin lang ay galingan mo naman. Talagang sa kwarto pa ng Reyna Madre ka nagnakaw. Akala mo kung sino kang matapang sa harap namin, ha? Hindi po totoo iyan. At nakukuha mo pang magsinungaling? Ang dumi mo. Napakadumi. Alam mo ba, ang pakikipagrelasyon sa loob ng palasyo ay may katumbas na malubhang parusa para sa iyong buong pamilya. Hayop ka. Bakit mo ako tinititigan ng ganyan? Prinsipe Rui. Sa tingin mo, paano dapat tapusin ang usaping ito? Sa tingin ko po, dapat silang parusahan ng malupit upang ipakita ang kapangyarihan ng hari. May punto si Prinsipe Rui. Dapat bang tapusin ang buhay ng bantay na ito? O dapat bang ang Reyna Madre ang parusahan? Ano pong... Nagbibiro lang ako. Gawin na natin kung ano ang sinabi ni Prinsipe Rui. Mahal na hari. Mahal na hari, anong nangyari sa inyo? Kukuha ng dugo? Mahal na hari, saan kukuha niyan? Lumala na ang lason sa katawan ko at dugo mo lang ang tanging makakatulong sa akin. Kung naghahanap lang siya ng makakasama ng palihim, kahit papaano ay masisiyahan pa ako. Sayang lang, pinapunta ako rito para magbigay ng dugo at baka abalahin pa ako ni Consorte Shu. Ito talaga, ang Luje. Song Yaozi. Sa harap ko, nagawa mo pang mawala sa sarili. Hindi po. Ako ay nag-iisip lang. Mabuti na lang at nasa kama tayo. Dahil kung manghina man ako dahil sa nawalang dugo at kailangang buhatin pa ng hari, ay nakakahiya naman po. Bakit mo naman naisip na bubuhatin kita? Dati, hindi ba binubuhat niyo ako? Isang beses lang iyon. Hinding-hindi na kita bubuhatin muli. Sige po, sabi niyo eh. Maliban na lang kung talagang kailangan. Sister Yaozi, Mahal may na malaking kapatid. problema tayo. Nahanap ko na sa wakas. Mahal na kapatid? Mahal na kuya, ikaw, bakit ka nandito? Sinasabi ko sa inyo, ito ay... Ako ay nakikipag-usap sa kanya tungkol sa paghihiwalay. Pero mahal na kuya, hindi man lang maayos ang suot mo. Ang galing, hindi nga mali na tinuring kitang kapatid. Ngayon pati si mahal na kuya ay nagagawa mo ng akitin. Gusto niyo bang parusahan ko kayo? Mahal na kuya, Mukhang abala pa kayo, una na kami. Aalis na. Hindi iyan ang iniisip niyo. Hindi ba nila ipagkakalat ang nakita nila? Ano sa tingin mo? Kung gayon, pagdating ng umaga, alam na ito ng lahat. Sa ugali ni Changgel? Maaaring hindi na umabot ng umaga. Halika na. 13 kapatid. Sinasabi ko sa'yo, hindi magtatagal ay magkakaroon ka na ng bagong hipag ng emperador. pero nakakatandang kapatid na prinsesa. Si Song Yaoji ay asawa pa rin ni General Xiao. Anong problema doon? Sa hinaharap ang mapapangasawa mo? Maaaring naging asawa rin ng iba noon. Huwag kang masyadong mapili. Talaga po? Talaga. Halika na. Hindi maaari. Kailangan kong abisuhan ang mga magulang ko para makapaghanda sila sa posibleng mangyari. Maupo ka. Ama, pumunta ako rito dahil gusto ko pong may sabihin sa inyo. Ano iyon? Kanina, ang mahal na hari ay nasa lugar ko at may nakakita po sa kaniya. Ano ka mo? Pero wala po talaga. Wala talagang nangyari sa aming dalawa.
Zizi, ikaw, huwag mo naman kaming takutin ng ganiyan. Totoo po, wala talagang nangyari. Pero kung bakit siya nandoon, hindi ko po pwedeng sabihin sa inyo dahil ang sabi niya, kapag ipinagkalat ko ang tungkol dito, ay paparusahan niya ang buong pamilya natin. Kung ganoon ay huwag ka nang magsalita pa. Anong sabi ng mahal na hari? Hindi ba niya ito lilinisin para sa iyo? Sa tingin ko po, kahit pa magpalabas siya ng utos at sabihing walang namamagitan sa amin, ay wala pa ring maniniwala. Bakit? Dahil siya po, noong nasa silid ko siya, ay hindi siya nakasuot ng pang-itaas. At manipis lang ang suot kong damit. Kaya kayo po, wag na kayong mangamba. At least, ang mahal na hari naman ang kasama ko at hindi kung sino lang. At kahit pa, may magtangkang parusahan ako sa harap ng lahat, ay iisipin pa rin nila na ituturing pa rin akong bahagi ng mga asawa ng hari, di ba? Anong klaseng katuwiran iyan? Ito? Bakit parang sa pakinig ko? Ay tila may punto ka. Kung ganoon po, babalik na po ako sa kwarto para matulog. Kaya naman pala, talagang gusto mong makipaghiwalay. Dahil pala, nakahanap ka na ng makapangyarihang malalapitan. Akala mo naman kung sino kang napakalinis, hindi ko akalain na isa ka lang pala na walang hiyang babae. Ikaw? Hindi ka pa ba natututo? Gusto mo pa bang masaktan ulit? Sabihin mo, paano kaya kung masira ko ang mukha mo, magugustuhan ka pa rin ba ni Xiao Ziqian? Huwag kang gumawa ng kung ano. Gusto mo ba na talagang patahimikin ako? Alam ng lahat dito na may namamagitan sa inyo ng hari. O baka gusto mong paalisin ang lahat dito? General? Dati mo pa pala alam, itinatago mo ito sa akin at nakipagkaisa ka pa sa iba para pagmukhain akong tanga. Mahal ko, si Song Yaozi ang walang hiya. Siya ang kahiya-hiya at hindi ikaw. Umalis ka. Mahal, Hindi mo ba narinig na sinabi kong umalis ka na? Layas. mahal ko, huwag mo namang pabayaan ang sarili mo. Sadyang gusto mo lang akong galitin, hindi ba? Ginagawa mo ba ito para galitin ako? Sumama ka na sa akin pabalik, at ang tungkol sa inyo ng hari, maaari ko nang kalimutan iyon. Song Yaozi, pagkatapos mong gawin ang lahat ng ito, hindi ba't ito naman talaga ang gusto mo? Bumalik ka na agad sa akin? Akala mo ba talaga ay magkakagusto sa iyo ang hari? Song Yaozi, Bakit ka ba nagkakaganyan? Hindi ito ang unang beses na sinampal kita. At isa pa, ginagawa ko ito para magising ka sa katotohanan. Dapat ka pang magpasalamat sa akin. Xiao Ziqian, tingnan mo nga ito. Ako ang hari. Hawak mo ang aking jade pendant, kaya kahit may mga kaluluwa pang naghahanap sa iyo sa gabi, hindi sila makakalapit sa iyo. Pare, balak mo pa talagang agawin ito? Ngayon, naintindihan mo na ba kung may gusto sa akin ang hari o wala? paano mo nagawa ito? Ikaw muna ang naging Xiao Ziqian at walang puso. Kung nagawa mong pakasalan ang kung sinong county princess, bakit hindi ko kayang akitin ang hari? At isa pa, hindi ko ito. Unang beses na ginawa ito sa hari. Hindi maaari. Gusto mo lang makuha ang atensyon ko para tingnan kitang muli. Kung iyan talaga ang iniisip mo, sasabihin ko sa iyo, nagtagumpay ka. May isa pa, noong nandoon tayo sa palasyo ng Feishuang, kung saan nakatagpo pa tayo ng mga masasamang tao. Naaalala mo ba? Ang babaeng binuhat ng mahal na hari ay ako. Kayo diyan, ihatid na ang kamahalan sa kanyang palasyo. Huwag na. Sa akin siya matutulog ngayong gabi. Nagpupugay po sa inyo, mahal na hari. Ikaw, Song Yaozi, gaano katagal? Gaano na kayo katagal natutulog ng magkasama? Xiao Ziqian, babalakin mo pa bang saktan ang kapatid ko? Sa totoo lang, hindi mo kailangang magalit ng ganyan. Sa loob ng 2 taon na pagtitiis, hindi ka rin naman nakapaghintay, di ba? Parehas lang tayo. 2 taon. Song Yaozi, anong karapatan mong gawin iyan? Ako, may magandang balita rin na sasabihin sa iyo. Magkakaroon na ako ng anak. Ikaw? Kahit hindi sa iyo ang batang ito, asawa mo pa rin naman ako. Maituturing na rin itong pagpapatuloy ng lahi ninyong mga pamilyang Xiao. Anong nangyayari sa iyo? Huwag ka sanang mawala sa sobrang galit. Kaming mag-ina, umaasa pa sa pag-aalaga mo. Wawala ka na ba talaga? Kung mawala ka na ngayon, lahat ng mansyon ng general ay magiging dote ko na. At pagkatapos, maaari na akong magpakasal muli bitbit ang mansyon ng general.
Mawala ka man ngayon, simula ngayon, ay magiging dote ko na ang buong mansyon ng general. At pagkatapos niyon ay maaari na akong magpakasal muli dala ang mansyon ng general. Song Yaoji, bakit naging ganyan na ang ugali mo? Gayong dati ay... Dahil sa iyo, sarili mong mga kamay ang nagtapos sa dati kong pagkatao. Dahil itong pamilyang Song nyo, ang dahilan kung bakit kami ni Ruer ay nagdusa sa pagkakahiwalay. Ang pagbagsak ng buong pamilyang Song ay simula pa lang ng kabayaran. Gusto kong makita kang nagdurusa habang nabubuhay sa mundong ito, iyan ang kabayaran na sisingilin ko sa iyo. Tara na. Miss. Xiao Ziqian, hinding-hindi. Ang muna ulit magkakaroon ng isang Song Yaozi na lubos na nagmamahal sa iyo. Sister, nagawa na kitang ipaghiganti. Magpahinga ka na ng payapa. Sabi po ng Empress Dowager, sa gaganaping handaan ng pamilya matapos ang pangangaso, ay gusto niyang dumalo rin signang Xiao. Talagang ayaw tumigil. Kakaalis lang ng lalaki niya. Ayan na naman siya at nagpapakitang gilas. Talagang naghahanap ng gulo. Maari ko po bang itanong, sir, kung sa pagkakataong ito, dadalo ba ako bilang asawa ng general o bilang kabahagi ng royal family? Kung bilang bahagi ng royal family ang pagdalo ko, hindi ko alam kung para kanino sa mga anak niya ako iniimbitahan ng Empress Dowager ngayon. Maari ko bang itanong Yunok sa pagkakataong ito, pupunta ba ako bilang asawa ng general o bilang bahagi ng pamilya ng hari? Siyempre, narito ako para anyayahan si Madam Xiao sa ngalan ni General Xiao. Itinuturing ng mahal na reyna ang general na parang sariling anak, kaya kay Madam Xiao, ituturing ka rin niya bilang sariling manugang po. Ayan na naman ang mga linyang iyan. Pero, kapag nawala ako ng matagal, paniguradong mag-aalala ang itay ko. Sabi po ng mahal na reyna, Song Xiang ay sasama rin sa inyo, Madam Xiao. Huwag po kayong mag-alala. Huwag kang matakot, Sister Yaoji. Sumama ka sa akin. Tara. Sister Yaozi, hindi mo lang nakita kanina. Hinabol tayo ni Xiao Ziqian sa kahabaan ng daan. Hindi man lang niya nahabol ang gulong ng ating karwahe. Pero talaga namang si Kuya, ang tagal niyo nang magkasama. Bakit hindi pa rin niya hinahayaang makipaghiwalay ka kay Xiao Ziqian? Siya ba? Siya, gusto niya ng medyo kakaiba. Kung ako si Madam Xiao, kapag nagsama kaming dalawa, mas magiging kapana-panabik ang lahat. Gusto pala ni Kuya ng mga kapana-panabik na laro. Siyempre, napakarami niyang pakulo. Pagbalik mo sa susunod, ikaw na ba ang magiging hipag ng emperador ko? Sa totoo lang, kami ng mahal na hari ay panandalian lamang at hindi pa kami handang magkaroon ng pananagutan sa isa't isa. Sa bagay, dahil sa hitsura ng aking kuya, hindi ka naman talo. Miss Song, papunta ka rin ba sa palasyo para sa hapunan? Opo. Papunta rin ako doon para sa hapunan ng pamilya. Gusto mo bang sabay na tayong pumunta? Papunta rin ako sa palasyo para sa salusalo ng pamilya. Bakit hindi tayo sabay na magpunta roon? Sige. Mabuting ideya iyan. Eksaktong 3 tayong magkakasamang pupunta. Kung naiinip si Empress Dowager, maaari kang humanap ng ibang mga lalaki para makalaro. Basta't siguraduhin mong hindi ka na mahuhuli muli at maaari ko itong hindi pansinin. Huwag po kayong magalit, Empress Dowager. Masyadong busy si kamahalan nitong mga nakaraang araw. Siguradong pagod lang po siya. Ako, tingin ko ay masyado siyang nabulag sa mapanuksong babaeng iyon. Mapanuksong babae. Ako ba ang tinutukoy niya? Mahal na Empress Dowager, sina Princess Changle, Prinsipe Rui na ating mga prinsipe, at si Geengeng. Xiao ay narito na po. Magkasama bang dumating sina Prinsipe Rui at Song Yaozi? Opo. Papasukin mo sila. Opo. Mahal na Nagpupugay ina. po kami sa inyo, kuya. Nagpupugay po ako kay Empress Dowager at kay kamahalan. Tumayo na kayo. Bakit kailangan niyo pang maging formal dito sa harap ng inyong ina? Kamahalan, nagpupugay sa iyo si Yan Air. Hindi mo ba siya nakikita?
Nagpupugay din po si Song Yaozi kay Empress Dowager. Hindi ba nakikita iyon ni Empress Dowager? Mahal na hari, nagbibigay galang sa iyo si Yan Er, hindi mo ba nakita? Nagbibigay galang din po si Song Yaoji sa mahal na reyna. Hindi po ba ninyo nakita? Mahal na hari, si Song Yaozi po hanggang ngayon ay asawa pa rin ni Zikyan, dapat mo siyang tawaging si Ao Songshi. Hindi mo pa ba siya paupuin? Gusto mo pa ba siyang pagluhurin ng ilang oras pa? Xiao Songshi, tumayo ka na? Maraming salamat po, mahal na reyna. Maaari na ring tumayo ang aking kapatid. Salamat, mahal na hari. Mahal na Pagbati ko sa hari inyo at sa mahal na reyna. Ministro Xiao, maaari ka nang tumayo. Salamat po, mahal na hari. Song Yaozi, wala ka bang respeto? Halika na rito. Isang handaan lamang ito para sa pamilya. Maupo na kayo kahit saan nyo gusto. Ikalimang imperial na kuya, bakit ka nakaupo riyan? Mukhang hindi iyan ang pwesto mo, di ba? Kakabanggit lang po ng mahal na hari na ngayong araw ay isang family dinner kaya pwedeng maupo kahit saan. Kung magiging isa rin si Prinsipe Rui sa mga lihim kong karelasyon at niloloko na si Xiao Ziqian sa harap niya at kung sakaling magrebelde siya, sa kaninong panig kaya siya kakampi? Iisipin kaya niya na masyado nang magulo ang maharlikang pamilya, mas mabuti pang ako na lang ang maging hari. Nakakatakot. Ayaw ko nang isipin. Yan Er, bakit mo siya katabing maupo? JR, bakit ka tumabi sa kanya? Nakita ko po na walang nakaupo rito kaya naupo na ako. May problema po ba doon? Song Yaozi, mas mabuti pa, manatili ka rito sa palasyo ngayong araw, tuhugin mo ang mga nagkalat na butil ng rosaryo sa sahig upang kumalma ang iyong kalooban. Kahit hindi lang isang araw, handa po ako na manatili habang buhay sa tabi niyo para pagsilbihan kayo sa inyong pagtanda. Checkmate. Mula ngayon, mamuhay ka na ng maayos kasama si County Princess. Ako naman ay mananatili na sa palasyo para samahan ang mahal na reyna. Gagamitin muna kita, matanda ka. Pagkatapos ng hiwalayan, sino ang may pakialam sa mga rosaryong iyan? Mananatili ka sa palasyo dahil gusto mong samahan ang mahal na reyna? Ang tingin ko kaya ka mananatili sa palasyo ay para makasama ang mahal na hari. General Xiao, mag-ingat ka sa iyong pananalita. Nagbibigay pugay po ako sa mahal na hari. Nagbibigay pugay rin po sa mahal na reyna. Hindi na kailangang maging formal. Hapunan ito ng pamilya. Dahil pinaunlakan ni Song Xiang ang paanyaya sa handaan, lubos akong nagagalak. Naparito po ako ngayong araw, hindi para sa handaan, kundi para maglakas loob na humiling ng isang pabor sa mahal na hari. Magsalita ka, Song Xiang! Mula nang magpasya si General Xiao, napakasalan si County Princess. Ang pagsasama ng aming mga pamilya ay wala na ring saysay. Ang anak ko, sa piling ng general, ay nakaranas ng matinding pang-aapi at panghahamak. Hindi ko na po kayang sikmurain ito. Sa handaan sa palasyo ngayong araw, nagmamakaawa po ako sa mahal na hari na palayain na ang aking anak. Nais kong lumayo na siya kay General Xiao para matapos na ang lahat sa kanila at mahanap na nila ang kani-kanilang kaligayahan. Hindi ako makikipaghiwalay. Xiao Ziqian, lalaki ka. Dapat ay maging malawak ang isip mo. Pakawalan mo na si Sister Yaoji. Malawak na isip? Ibig niyo bang sabihin sa pagiging malawak ang isip ko ay ibigay ko ang asawa ko sa ibang lalaki? Anong klaseng pag-iisip iyan? Para sa akin, isa itong kaduwagan. Anong malawak na pangunawa? Sa tingin ko ay isa lang itong kahinaan. Kung hindi kayo maghihiwalay, ano na lang ang sasabihin ng ibang tao sa iyo? Kahit para na lang sa iyong sariling reputasyon, dapat na kayong maghiwalay ni Miss Song. Mahal na prinsipe, bakit tinatawag niyo ang aking asawa sa pangalang Miss Song? Kung ano ang dapat na itawag sa kanya, mahal na prinsipe, hindi pa ba ito malinaw sa iyong isipan? Xiao Ziqian, suklam na ako sa iyo. Sa tuwing maiisip ko na kailangan ko pang makipamuhay sa iyo, parang hindi ko na kaya. Ikaw? Nakikiusap po ako, mahal na hari. Pahintulutan niyo po kaming maghiwalay ng general. Ziqian? Dahil wala nang nararamdaman si Miss Song sa iyo, mas mabuting palayain mo na siya. Bakit lahat na lang kayo ay pinipressure ako? Ang hiwalayan? Para magsama kayo ng iba? Hindi iyan mangyayari. Kahit na mawala ka na, dapat manatili ka sa pamilya ng pamilyang Xiao. Xiao Ziqian? Alam mo ba kung nasaan ka? Ako? May binigay ba akong ibang option sa iyo? Song Yaozi, ano ba talaga ang balak mo? Gusto mo bang maging isang masamang babae na gugulo sa bayan? Ang tanging hangad ko lang po, sa totoo lang, ay si mahal na Prinsipeng Rui. Hindi ko alam kung si Prinsipe Rui ay papayag na ibigay ang Yaoji. Kung maglakas loob man akong ibigay iyon,
Maglalakas loob bang kunin ito ni Miss Song? Hindi naman sa hindi ito kayang kunin ng Yaozi, kundi dahil hindi po pumapayag ang mahal na hari na kunin ko ito. Song Yaozi, ano bang ginawa mong pang-aakit sa kanila? Isa, dalawa, parang baliw na baliw silang lahat sa iyo. Mga kawal, pulihin ninyo siya para sa akin. Ang tindi naman ng kapangyarihan ng mahal na reyna. Xiao Ziqian, nauunawaan ko ang pagmamahal ng magulang sa anak ng Song Xiang. Kaya ang inyong kasalan ay hindi na matutuloy mula ngayon. Mahal na hari. Nais kong personal mong ihatid ang kasulatan ng paghihiwalay sa punong ministrong Manor. Mula ngayon, magkaroon na kayo ng sari-sariling buhay at wala na kayong kinalaman sa isa't isa. Masunod po sa utos ninyo. Xiao Ziqian, gusto ko ring lumuhod ka sa harap ng pintuan ng aking punong ministrong Manor para humingi ng paumanhin sa iyong mga kasalanan. Imposible iyan. Xiao Ziqian, balak mo bang suwayin ang utos ko? Mahal na hari. Masunod po sa utos ninyo. Host, nakuha ko na ang kabayaran para sa iyo. Maaari ka na ngayong mamuhay ng tahimik. Ama, narinig niyo po ba? Maghihiwalay na po ang inyong anak sa kaniya. Malaya na ang aking anak. Mahal ko, dahil wala naman siyang puso, bakit mo pa kailangang isipin ang inyong nakaraan? Mabuting magdesisyon ka na agad. Wala kang alam. Mahal ko, paglaban na iyan sa utos ng emperador. Si Song Yaozi ba ay mas higit pa sa buong pamilyang Xiao ang kahalagahan. Sino ka sa akala mo? Ang lakas ng loob mong gamitin ang utos ng emperador para ipitin ako. Mahal ko, si Ruer, ang gusto lang ni Ruer, ay huwag kang mahirapan. Lumabas ka. Opo. Sabi nila, ang pagsasama ng mag-asawa ay may malalim na ugnayan at respeto sa isa't isa. Yaozi, totoo bang nawala na kita? Miss, may magandang balita. Dinala na ni Xiao Ziqian ang dokumento ng inyong paghihiwalay. Talaga? Nakaluhod siya ngayon sa tapat ng pinto, nagsusumamo at humihingi ng tawad. Bilis, ipaghanda mo ko ng tubig para makapag-ayos. Tapos ilabas mo ang pinakamaganda kong damit at mga alahas. Opo. Sa ganitong pagkakataon, kailangang suot ko ang aking pinakamagarang damit. General, narito ka ngayong araw para humingi ng paumanhin, pero gusto ko lang magtanong. Alam mo ba kung ano ba talaga ang kasalanan mo? Kahit na si punong ministrong Manor pa siya, hindi siya dapat mang-api ng ganito. Pinaluhod niya ang tao ng pagkakagalagal. Hindi ba't sinasadya niya itong pahirapan? Song Yaozi, ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Anong kasalanan ba ang pinaghihingi mo ng tawad? Dapat mong sabihin isa-isa para marinig ng lahat, para hindi isipin ng mga tao na inaapi kita. Bakit hindi ka pa nagsasalita, General? Hindi mo naman siguro balak labagin ang utos ng hari, di ba? Iniwan ang asawa sa loob ng 2 taon? Walang anumang balita? Iyan ang una? Hinyan kitang malait at malait ng ibang tao? Iyan ang pangalawa. Mayroon pa ba? Pagbalik ko pagkatapos ng 2 taon, nag-asawa agad ako ng pangalawa. At sa mismong araw ng kasal, hinayaan kong hiyain ka ng masasamang utusan? Iyan ang pangatlo. Nakatanggap ka ng tulong mula kay punong ministrong Manor. Pero ikaw pa ang may ganang magalit. At sisihin ang asawa mo, iyan ang pang-4. Lagi mo akong minamaliit. At palagi mo akong ikinukumpara sa bago mong asawa. Iyan ang pan-5. Hinihayaan mong mag-away ang 2 babae dahil sa iyo. Pero kailanman ay hindi mo man lang naisipang pigilan sila. Wala kang paninindigan. Iyan ang pang-6. Xiao Ziqian, lahat ng mga nangyaring ito, mayroon ba rito na maling ibintang ko sa iyo? Sa totoo lang, ang dami ko palang nagawang pagkakamali. Ganyan ba dapat ituring ang tunay na asawa? Totoo,
Wala siyang kwentang tao. Ngayong araw, nais ko kayong lahat na maging saksi. Ako si Song Yaozi. Kailanman ay hindi nagkasala kay Xiao Ziqian. Siya ang nagtaksil sa akin. Simula ngayong araw, maghihiwalay na kami. At mula ngayon, malaya na kami sa isa't isa. Wala na kaming kinalaman sa buhay ng isa't isa. Sayang naman. Dahil pagkatapos nito, mahihirapan na siyang mag-asawa ulit. Oo nga. Sino ba naman ang papatol sa isang babaeng hiwalay na sa asawa? Tama ka. Narito na ang mga handog sa kasal. Narito na ang mga handog para sa kasal. Zizi, simula ngayon, kasama ni Yan Air. Tawagin mo na lang din akong Tiyong. Narito ako ngayon para formal na hingin ang iyong kamay para sa kaniya. Mahal na Prinsipe Rui. Ang tanging ninanais ng iyong lingkod, sa totoo lang, ay ang mahal na Prinsipe Rui. Hindi ko lang alam kung handa ba. Ang mahal na prinsipe na ibigay ang sarili niya kay Yaozi? Kung ibigay ko man, may lakas ba ng loob si Miss Song na tanggapin ito? Eksakto, talagang nakiusap siya sa akin na dapat ay maayos ang kasunduang ito para sa kasal. Prinsipe. Song Xiang. Prinsipe, ano, hindi po ito naaayon sa tradisyon. Nakikiusap po ako na ang mga handog na ito ay ibalik na lang sa palasyo ng Prinsipe Rui. Song Xiang, napakaluma na ng iyong pag-iisip. Ano namang pakialam natin sa tradisyon? O kaya, bakit hindi mo tanungin ang anak mo kung ang mga handog bang ito ay tatanggapin niya? Salamat po sa inyong pagkagusto sa akin, mahal na prinsipe. Pero ang ugnayan natin ay hindi pa sapat para tumanggap ako ng mga handog sa kasal. Tingnan mong mabuti. Narito ang lahat ng mga paborito mo. Ayaw kong tingnan. Ayaw ko. Baka kapag tiningnan ko ay hindi ako makapagtanggi. Hindi sapat ang swerte ni Yaozi para rito. Kaya ang mga handog na ito, ipapakiusap ko po sa prinsipe na ibalik na lamang po ang mga ito. Isang kalahating kali ang haba ng mga handog na ito, magkano kaya ang halaga nito? Narito na ang mga handog. Narito na ang mga handog para sa kasal. Narito na ang mga handog para sa kasal. Panganay na prinsesa. Mga kamag-anak ng pamilya ng hari, pati na ang mga opisyal ng gobyerno. Bakit sila naritong lahat? Nagbibigay po kayo kami sa sa mahal na prinsesa. prinsesa. Maaari na kayong tumayo. Zizi, huwag kang matakot. Sa araw na ito pumarito ako dahil sa pakiusap ni Yeer. Dahil sa batang iyon, pumunta ako sa punong ministrong Manor upang formal na hingin ang kamay para sa kaniya. Ika-11, bakit ka narito? Ako po, ang inyong kapatid po, ay... Sige na, hayaan na, pumunta ka na sa likod ko. At samahan mo kaming hingin ang kamay para kay Yeer. Sige po, masusunod po. Kayo, ipasyok na ang lahat ng mga handog sa punong ministrong Manor. Masusunod po. Song Xiang, ang inyong lingkod ay pumarito ngayon kasama ang pamilya ng hari at lahat ng mga opisyal upang bumisita para sa panganay na anak na babae ng marangal ninyong tahanan upang hingin ang kamay ni Song Yaozi. Ito ako ngayon, sa kagalang-galang na pamamahay na ito para hilingin ang kamay ni Song Yaoji Isa itong pamanhikan, hindi isang utos ng hari. Mismong ang mahal na hari ang nagsabi sa akin, kung ayaw ni Miss Song, maaari niyang tanggihan ang alok na kasal na ito. Patawad po, mahal na prinsesa. Ngunit ang mahal na hari, may ipinasabi po ba siya na gusto niyang iparating sa akin? Inakala na nga ng hari na itatanong mo iyan, kaya pinakiusapan niya ako na ibigay sa iyo ang sulat na ito. Tingnan mo ito. Gigi, ang alok na ito ng kasal ngayon ay tanda ng aking pagmamahal. Mula bata pa ay mag-isa na ako sa buhay. 20 taon akong naglakbay ng nag-iisa. Nang makilala kita, doon ko lang nalaman kung ano ang halaga ng mga mahal sa buhay at ang kapayapaan sa mundo. Kung mamarapatin mo, nais kong hilingin na makasama ka at manatiling magkapiling habang buhay. Alam ko ang mga pangarap mo. Ang nais mong magpatayo ng mga paaralan para sa kababaihan at baguhin ang sistema sa Admonitions for Women. Ang palasyo, ang hukbo at ang komersyo ay magbubukas ng pintuan
At kailanman ay hindi na maglalagay ng hangganan para sa kababaihan. Kung hindi mo ito nais, maaari mo rin akong tanggihan. Pagkatapos ng araw na ito, hinding-hindi na muli ko ito babanggitin. Miss Song, nakapag-isip ka na ba? Payag po ako. Kung ganoon, ang kasal na ito, ako na po ang siyang, mismong mamamahala para sa inyo. Tinitiyak ko sa inyong maayos na maayos ang lahat. Ano na? Pumayag ba siya? Mahal na hari, Miss Song ay pumayag na po. Mabuti? Napakabuti. Pagbati po sa inyo, mahal na hari. Isang malaking karangalan ito. Ang mahal na hari at si Miss Song ay tunay na itinadhana para sa isa't isa. Siguradong magsasama kayo ng matagal at magkakasabay na tatanda. Magbigay ng pabuya. Lahat ng nagtatrabaho sa palasyo ngayong araw ay bibigyan ng pabuya. Masusunod po. Hindi pa rin ba nahahanap ang panlunas sa lason ng buhay at kamatayan? Ang lasong ito ay masyadong matapang, kaya wala rin po akong magawa. Ang sakit na dulot nito ay naranasan ko na. Ayaw kong maranasan niya ang ganitong hirap? Sige, kumuha ka ng lasong iyon at ilagay kay Prinsipe Rui. Dahil mahal na mahal ng Empress Dowager ang anak niyang iyon, naniniwala akong ibibigay niya ang panlunas. Sa totoo lang, may isa pa po akong paraan. Ang lason sa katawan ng mahal na hari at ni Miss Song ay magkapares. Kung sakaling hindi na kayang tiisin ni Miss Song ang lason, mahal na hari, maaari niyo siyang tulungang pasanin ang sakit. Paano? Kailan niyo lang pong sumama sa kaniya sa higaan. Ilang kahon ng mga handog na pangkasal ang lahat ng ito? Mayroong 180 kahon lahat. Hindi nakasara ang bintana, pumasok ka na lang. Hindi ko akalain na darating ang araw na makikita kong dumaan sa bintana ang ating kamahalan. Dahil ito sa gusto kitang makita. Kung ibang tao yan na pinadaan ako sa bintana, siguradong parurusahan ko siya ng malala. Sa bagay, masunurin naman ang ating mahal na hari kapag kailangan. Sinong makakatalo sa inyo? Totoo yan. Gustong makipag-agawan sa akin ni Prinsipe Rui, nananaginip lang siya. Kahit ang trono ay hindi niya maagaw sa akin. Hindi ba ito ang ating mahal na hari? Hindi. Nagkamali ka lang ng tingin. Mali lang yan. Ayan tayo na, halika na. Pero, Tara na, magpahinga na tayo ng maaga. Anong nangyari? Bakit hindi mo isinara ang bintana? Nakalimutan ko. Kasalanan ko, pasensya na. Kung ganoon, parurusahan kita na hindi na pwedeng bumisita hanggat hindi pa tayo kinakasal. Zizi. Miss, narito na ang mahal na hari. Ang mahal na hari? Ganito ba talaga ang proseso kapag ikinasal ang isang emperador? Parang ang pakiramdam ko, mas kahawig nito ang mga nakagawi ang tradisyon sa labas. Talagang sinunod namin ang tradisyong pangmasa para dito. Ang mga seremonya sa palasyo, alam kong hindi mo gusto iyon. Halika na. Ihanda ang kalesa. Iangat ang kalesa. Bilang opisyal na tagapamagitan at alinsunod sa utos ng hari, ibinibigay ang kasulatan ng pagtatalaga sa mahal na reyna, pati na rin ang sagradong selyo. Mabuhay ang mahal na reyna. Mahabang buhay para sa mahal na reyna. Tumayo na po kayong lahat.